Nakatayo ako sa gitna ng aming penthouse sa BGC. Ang katahimikang iniwan niya ay mas nakakabingi kaysa sa kanyang boses. Malamig ang aking mga kamay. Hindi pa natutunaw ang yelo sa aking inumin. Ang single malt whiskey ni Carlos, na walang halo, ay nanatiling hindi nagagalaw sa bar, tulad ng isang tahimik na akusasyon. Wala kang ideya kung gaano kahirap ito, Bianca. Ang kanyang tensyonado at mapangmataas na boses ay paulit-ulit sa aking isipan. Ang pressure, ang mga desisyon na may mas maraming zero, kaysa sa malamang na nakita mo sa isang tseke mula sa iyong mga charity gala. Bumubuo ako ng isang tunay na bagay, isang imperyo. At ikaw ay nagsasalita tungkol sa mga sample ng wallpaper para sa rest house sa Punta Fuego at sa guest list para sa summer party. Wala na tayong mapag-usapan. Wala na tayong pagkakatulad. Tumawa ako noon. Isang maikli at basag na tawa. Wala na tayong pagkakatulad. Iniwan ko ang lahat para rito, para sa iyo, para maitayo mo ang iyong imperyo, nang hindi nag-aalala kung sino ang nagpapatakbo ng ating buhay, kung sino ang nagpapanatili ng network, ng mga koneksyon na ginagamit mo sa mga party na iyon. Carlos, ako ang bumuo ng network na iyon, at ngayon para sa iyo ito ay mga wallpaper at gala na lamang. Ikaw ang pumili na umurong, sabi niya habang inaayos ang kanyang mga cufflink nang hindi nakatingin sa akin. Gusto mo ng madaling buhay? Huwag mo akong sisihin kung ngayon ay naiinip ka na sa madaling buhay. Sa wakas ay tumaas ang boses ko, nagasgas ang aking lalamunan. Ang itaas ang ating antas sa lipunan, asikasuhin ang mga asawa ng iyong mga investor, umupo sa mga board na iyon, para ang apelidong Alcantara ay magmukhang matulungin at matatag. Iyon ang aking trabaho. Isang trabahong hindi ako binabayaran, ngunit nagpapahintulot sa iyo na maglaro bilang isang walang awang titan, nang hindi nagmumukhang isang ganap na sociopath. At para saan? Para umuwi ka na amoy pabango ng ibang babae na naman. Doon siya natigilan. Ang kanyang galit ay lumamig, at naging isang bagay na mas mapanganib. Nakikita ko ang paghamak, sabi niya. Huwag kang mag-inarte, Bianca. Hindi bagay sa iyo. Maraming oras akong nagtatrabaho kasama ang mga ambisyosong tao. Kung insecure ka, problema mo iyan, na dapat mong ayusin. Siguro kung may mas makabuluhan kang iniisip, bukod sa pagpaplano ng susunod na menu. Kinuha niya ang kanyang briefcase. Mayroon akong closing dinner. Huwag mo na akong hintayin. At umalis siya. Ang pagtatalo, tulad ng marami nitong mga nakaraang araw, ay naiwang walang resolusyon. Isang bukas na sugat na nakasanayan na namin. Ngunit ang kanyang mga salita ay may ibang bigat sa pagkakataong ito. Wala na tayong pagkakatulad. Hindi bagay sa iyo. Problema mo iyan. Ang apartment ay masyadong tahimik, masyadong perpekto, isang malamig na museo. Hindi ako pwedeng manatili roon. Naglagay ako ng mga pamalit na damit, mga gamit sa banyo, at ang aking laptop sa isang weekend bag. Kusang gumagalaw ang aking katawan. Tumawag ako sa garahe. Kuya Hernan, ang Mercedes, pakiusap. Pupunta ako sa Punta Fuego ngayong gabi. Ang biyahe patungong Nasugbu ay isang malabong serye ng mga taillight at magulong kaisipan. Ang bahay. Ang aming summer house. Isang napakalaking mansyon na 10,000 square feet. Ay madilim at malamig pagdating ko. Binuksan ko ang mga ilaw. Ang katahimikan ay mas malalim pa rito. Nagtakal ako ng isa pang inumin ngunit hindi ko ininom. Dinala ko ito sa itaas. Ang takong ng aking mga bota ay lumilikha ng malungkot na ritmo sa sahig na kahoy. Ang aming kwarto. Ang kwarto niya na mas madalas kaysa sa akin. Nagsimula kong alisin ang sapin sa kama, gustong burahin ang anumang bakas. Paghila ko sa punda ng kumot, may kumislap sa sahig sa tabi ng nightstand ni Carlos. Isang maliit na silver hoop earring. Mura. Mapurol, hindi akin. Hindi ako kailanman nagsuot ng murang alahas. Nanlamig ang aking dugo. Pinulot ko ito. Malamig. Hawak ko ito sa aking palad, habang tila gumuguho ang mundo. Ang pabango, ang mahahabang gabi, ang mga emergency meeting na nagsisimula ng 10 ng gabi. Ang bago niyang personal assistant, si Clarice, 26 anyos. Si Clarice, na may matinis na tawa, at mga matang tila sinusuri ang bawat sulok ng aking buhay. Ang aking bahay, ang aking asawa. Ikinuyom ko ang aking kamay sa paligid ng singsing. Bumaon ang metal sa aking balat. Nawala ang rasyonal na pag-iisip.
Kinuha ko ang telepono. Ang aking manhid na mga daliri ay nagdial sa pangalan ni Carlos. Nagring, at nagring ito. Click. Hello. Isang boses ng nakababatang babae. Medyo humihingal. Nagpapanggap na magalang. Si Clarice iyon. Nariyan ba si Carlos? Ang boses ko ay tila hindi akin. Walang emosyon. Oh, Mrs. Alcantara. Huminto siya. Sa background, naririnig ang tunog ng shower. Ang aking shower sa aming apartment. Nasa shower po si Carlos. Naging mahaba ang gabi namin. Gusto niyo po bang mag-iwan ng mensahe? Ang kawalang hiyaan ay tila isang pisikal na suntok. Napasandal ako sa aparador. Kinapos ako ng hininga. Ibigay mo sa kanya ngayon. Hindi ko po yata magandang ideya iyon. Sobrang pagod po siya. Nakapag-close kami ng isang malaking deal. Kailangan niyang magpahinga. Ang salitang kami ay isang nakalalasong palaso. Sabihin mo sa kanya, binigkas ko ang bawat salita ng kasing lamig ng yelo na ang kanyang asawa ang tumatawag. At kung hindi siya lalabas sa shower na iyan, at kakausapin ako sa susunod na 30 segundo, ang susunod na tawag na matatanggap niya ay mula sa aking abogado, at ang sa iyo naman ay mula sa lahat ng mga chismis columnist mula rito hanggang Makati. Narinig ang mga bulungan, isang mahinang pag-uusap. Pagkatapos ay ang boses ni Carlos, mabigat sa inis. Bianca, ano ba itong napaka-importante na hindi makapaghintay? Sobrang pagod na ako. Ibinuka ko ang aking kamay. Tiningnan ko ang silver earring. May naiwan ka o mas maganda yatang sabihin. Ang assistant mo sa aming kama, sa Punta Fuego, katahimikan. Isang malalim na katahimikan. Kriminal. Mapanghusga. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Isang silver earring, Carlos. Medyo baduy. Hindi ko estilo at siguradong hindi mula sa anumang sikat na alahero na kilala ko. Mas mukhang galing sa mga tindahan para sa mga teenager. Iyon ang estilo niya. Bumibili siya kung saan bumibili ang mga 15 anyos na babae. Iyan ba ang gusto mo ngayon? Nagiging hysterical ka na. Sagot niya. Ngunit ang kanyang tono ay hindi na matatag. May kung ano-ano ka nang nakikita. Siguradong sa kasambahay iyon. Ang kasambahay natin ay pumupunta tuwing Martes, at ngayon ay Biyernes, at saka nagsusuot siya ng diamond earrings, na bigay ng asawa niya para sa kanilang 30th anniversary. Huminga ako ng malalim, nanginginig. Kukuha na ako ng divorce. Kokontakin ka ni Attorney Rachel Ocampo. Bianca, huwag kang maging katawa-tawa. Ngunit ibinaba ko na ang tawag. Ibinato ang telepono sa pader. Tumama ito at nahulog sa sahig. Ang sigaw na lumabas sa akin ay tila isang madilim na bagay. Napaupo ako sa sahig, ang aking likod sa malamig na kahoy. Ang hikaw ay nakakuyom pa rin sa aking kamao. Saka dumating ang mga pag-iyak. Pangit, marahas, hinugot, mula sa isang lugar, na inaakala kong isinara ko, na maraming taon na ang nakalipas. Iniyakan ko ang babaeng ako noon, ang nagpapatakbo ng Verb Marketing, ang nakakuha sa account ng San Miguel, sa edad na 21, ang may mga ideyang nag-aalab sa enerhiya. Iniyakan ko ang multo na naging ako. Si Mrs. Carlos Alcantara. Perpektong asawa. Social curator. Isang magandang accessory. Iniyakan ko ang walang kwentang pagsasayang ng lahat. Hindi ko alam kung gaano katagal ako naroon. Sa huli, naubos ang mga luha. Naiwan ang isang malamig at masakit na kahungkagan. Tumayo ako. Matigas ang aking mga binti. Pumunta ako sa banyo. Tiningnan ko ang aking reflection. Sa malaking salamin na mamagang mga mata. Kumalat na mascara. Ang hilaw na mukha ng isang babaeng pinagtaksilan. Binuksan ko ang gripo. Naghilamos ng malamig na tubig. Hindi ko makilala ang babaeng nakatingin sa akin. Pumunta ako sa guest room. At doon ako nagpasya. Nakatulog ako ng isang maitim at walang panaginip na pagtulog sa loob ng 12 oras. Ang mga sumunod na araw ay isang manhid na routine. Iniiwasan ko ang main house. Nagpapadeliver na lang ako ng mga pinamili. Naglalakad ako ng malayo at galit sa walang laman na dalampasigan. Hindi ko sinasagot ang mga tawag ni Carlos. Lumipat siya sa mga text message. Bianca, kailangan nating mag-usap. Ito ay katawa-tawa. Isang pagkakamali iyon. Walang ibig sabihin iyon. Wala na siya. Tinanggal ko na siya. Nag-overreact ka. Umuwi ka na. Aayusin natin ito.
Binubura ko ang mga ito nang hindi tinatapos basahin, pagkatapos lang ng mga unang salita. Isang pagkakamali. Wala. Mga salitang mas nagpalala ng lahat. Ang aking kasal. Ang aking buhay. Nawasak dahil sa wala. Isang linggo pagkatapos ng hikaw, tulad ng tawag ko rito sa aking isipan, isang ibang uri ng pagduduwal ang gumising sa akin. Hindi ito sakit ng kaluluwa, kundi isang matalim na pisikal na pag-ikot sa tiyan. Umabot ako sa banyo sa tamang oras. Ang dry heaving ay humupa, naiwan akong pawisan at nanginginig sa malamig na tile floor. Isang malamig na katiyakan ang nagsimulang lumaki sa loob ko. Nagmaneho ako patungo sa isang botika sa isang kalapit na bayan. Nakatago sa likod ng malalaking sunglasses. Bumili ako ng 3 magkakaibang brand. Nanginginig ang kamay ko habang nagbabayad ng cash. Pagbalik sa bahay, hindi na ako naghintay. Ginawa ko ang 3 test. Ang mga maliliit na plus sign at ang digital na salitang pregnant ay lumitaw isa-isa. Isang tahimik at brutal na hatol. Buntis. Buntis sa anak ng isang lalaking nag-iwan ng alahas ng ibang babae sa aming kama. Buntis habang ang aking mundo ay naging abo. Napaupo ako sa nakasarang takip ng inidoro. Nahulog sa sahig ang mga plastic test. Isang mailap at desperadong tawa ang nagtangkang lumabas, ngunit namatay sa aking lalamunan. Anong klaseng malupit na biro ito? Kailangan kong sabihin sa kanya. Hindi na lang ito tungkol sa aming dalawa. Binago nito ang lahat. Tumawag ako. Sinagot niya sa unang ring. Sa wakas, Bianca, makinig ka, buntis ako. Ang katahimikan sa kabilang linya ay ganap. Halos marinig ko ang mga kalkulasyon sa likod ng kanyang noo. Responsibilidad, imahe, komplikasyon. Sigurado ka ba? Sa wakas ay sabi niya, walang bahid ng init, gulat, o saya. 3 test ang nagsasabing sigurado. Isa pang paghinto. Pagkatapos ay isang mahaba at pagod na buntong hininga. Sige. Tingnan mo. Kung gusto mong ituloy, desisyon mo iyan. Hindi ako magiging kontrabida rito. Gamitin mo si Fernando. Siya ang pinakamagaling na OB sa lungsod. Ang mga bill ay pwedeng i-charge sa corporate account. Ipapa-coordinate ko sa assistant ko ang mga appointment. Ang assistant niya, ang bago siguro. O baka nakabalik na si Clarice. Isang bagong alon ng pagduduwal ang dumaan sa akin. Wala kang oras para samahan ako sa mga appointment? Tanong ko. Ang aking boses ay mapanganib na mababa. Bianca, maging makatotohanan tayo. Nasa kalagitnaan ako ng acquisition ng Bautista Group. Ito ay isang 26 hour na proseso. Hindi ko pwedeng iwan ang lahat para sa mga ultrasound at prenatal vitamins. Para diyan ka nandyan. Ikaw na ang bahala sa mga bagay sa bahay. Magaling ka dyan. Ang bawat salita ay isang pako. Desisyon mo, ang assistant ko, mga bagay sa bahay. Magaling ka dyan. Ang huling sinulid ng pag-asa. Ang hindi ko man lang inaming hawak ko pa rin ay napatid. Inisip ko sandali na yayanigin siya nito, na maaalala niya kung ano kami noon. Nagkamali ako. Naiintindihan ko. Sabi ko, ang boses ko ngayon ay kasing patag at kasing lamig ng dagat sa kabilang banda ng bintana. Salamat sa paglilinaw ng posisyon mo. Kaya, itutuloy mo ba? Tanong niya. May kaunting inis sa kanyang tono. Ibinaling ko ang aking paningin sa aking sinapupunan. Automatikong dumapo ang aking kamay roon. Sa loob ko ay may isang buhay na inosente sa lahat ng ito, isang buhay na kalahati ko, isang buhay na hindi tulad ng kanyang ama, ay kailangan ako ng buong buo. Paalam, Carlos. At ibinaba ko ang linya. Naglakad ako papunta sa malaking bintana na nakaharap sa nayelong hardin at sa kulay abong karagatan sa unahan. Ang kahungkagan kanina ay nawala na. Sa lugar nito ay kumalat ang isang mabagal na lamig, hindi ang lamig ng kawalan ng pag-asa, kundi ang malinaw at matalim na lamig ng isang desisyong ginawa, ng isang linyang iginuhit. Binigyan niya ako ng pagpipilian. Kung gusto mong ituloy. At nagpasya na ako. Para sa akin. Para sa maliit na buhay sa loob ko. Ipinatong ko ang isang kamay sa aking tiyan. Napatag pa rin. Sige. Bulong ko sa tahimik na silid. Sa sanggol. Sa multo ng babaeng ako noon. Ngayon, tayo na lang. Ang sakit at galit ay naroon pa rin. Umiikot tulad ng isang bagyo sa background. Ngunit sa unahan, isang bagong bagay ang nagsisimulang mabuo. Isang matigas na bagay. Isang bagay na hindi masisira. Nagsimula ito bilang isang bahagyang kislap sa refleksyon ng salamin ng bintana. Ang unang malamig na simula ng isang galit, na hindi na nagbabalak manatiling tahimik.
Ang sumunod na 9 na buwan ay isang masterclass sa madiskarteng pananahimik. Nanatili ako sa nasugbu. Si Carlos, matapos ang ilang paimbabaw na pagtatangkang pag-usapan ang sitwasyon, ay tila nakuntento na ang karagatan, at ang skyway ang magsilbing distansya at dahilan. Ang kanyang mga tawag ay dumalang, at pagkatapos ay nawala. Ang kanyang mga mensahe ay naging puro logistics na lang. Dumadaan sa isang bagong assistant, isang lalaking nagngangalang Mark. Kailangan ng pirma mo ang mga papeles ng trust fund para sa bata. Gamitin ang naka-attach na link. Ang statement ng corporate card ay nagpapakita ng charge mula sa Banis Baby. Pakiusap, gamitin ang nakalaang account para sa mga gastusin sa bahay. Pumirma ako kung ano ang dapat kong pirmahan. Ginamit ko ang nakalaang account nang walang anumang pakiramdam ng pagkonsensya. Iyon ang pinakamaliit na utang niya sa akin. Ang aking galit. Ang unang matalim at malinaw na tugatog na iyon ay hindi nawala. Nag-iba ito ng anyo. Naging panggatong. Ang unang tawag ko ay kay Diego Chua. Si Diego ang unang kinuha ko sa Verb Marketing. Matalino, tapat, graduate ng Ateneo. Isang taong nag-iisip gamit ang mga algorithm at brand synergy. Inihanda ko siya para maging kahalili ko nang umurong ako. Isang desisyon na ngayon ay nakikita ko bilang isang salbabida at, sa parehong oras, isang mapagkukunan ng malalim na kahihiyan. Siya ang namamahala sa loob ng 3 taon. Diego, si Bianca ito. Bianca, naging mainit ang kanyang boses at agad na naging maingat. Kamusta ka? Ayos lang. Napakaganda sa Punta Fuego ngayon. Siyempre, isang maingat na paghinto. Naiisip ko nga, ang mga society page ay naging maingat tungkol sa posibleng paghihiwalay, ngunit ang mga bulong-bulungan sa aming sirkulo ay patuloy na umiikot. Buntis ako, sabi ko ng direkta. Walang paligoy-ligoy. Katahimikan. Aba, congratulations. Ang marka ng tanong ay halata. Huwag mo pa akong batiin. Tapos na rin ako sa buhay na ito. Sa pagkukunwari. Sa lahat. Tapos na kami ni Carlos. Mananatili ako rito. Ikinalulungkot ko, Bianca, sabi niya. At mukhang sinsero siya, hindi nagulat, ngunit malungkot. Kailangan ko ng pabor. Kailangan ko ulit maging kapaki-pakinabang. Pakiramdam ko ay kinakalawang na ang utak ko. Pwede mo ba akong padalhan ng trabaho? Ang mga proposal na pinagtatrabahuhan ninyo. Competitive analysis ng tech sector. Quarterly reports. Hindi yung mga pinakintab na summary para sa board. Gusto ko ng totoong data. Bianca, naka-maternity leave ka. Karaniwang dapat kang nagpapahinga. Huwag mong gawin iyan, Diego. Huwag mong kalimutan kung sino ako. Mababaliw ako rito kasama ng mga naiisip ko at mga katalog para sa baby. Ituring mo itong mental therapy. Pakiusap. Huminga siya ng malalim. Naiisip kong hinihimas niya ang kanyang mukha. Sige. Papadalhan kita ng secure na drive sa pamamagitan ng courier. Pero, Bianca, mananatili ito sa ating dalawa. Kung malaman ni Carlos na nanghihimasok ka sa negosyo, hindi siya nagbibigay ng ganoong klaseng atensyon. Maniwala ka sa akin. Dumating ang package. Nagsimula ang therapy ko. Noong una, para itong pagbabasa ng isang banyagang wika na dati kong alam. Metrics, KPIs, burn rates, engagement analytics. Ngunit bumalik ito ng mas mabilis kaysa inaasahan ko. Nagising ang muscle memory. Umuupo ako sa tabi ng bintana. Inaangkin ng laptop ang aking mukha. Sinusundan ang takbo ng nakaraang 3 taon ng sarili kong kumpanya. Magaling ang ginawa ni Diego. Napakagaling. Ngunit nakakita ako ng mga nawawalang pagkakataon, mga konserbatibong galaw kung saan sana ay naging matapang kami. Nagsimula akong gumawa ng mga notes. Hindi mga direktiba, kundi mga mungkahi. Naisaalang-alang ba natin ito? Paano ang pakikipag-alyansa sa? Ang data tungkol sa mga micro-influencer sa sektor na ito ay nagbabago. Ang mga sagot ni Diego ay nagsimulang maikli, pagkatapos ay humaba, at saka dumating ang unang tawag. Ang ideya mo, tungkol sa sustainable na diskarte, para sa account ng Brit Yoga, na i-present namin. Gustong-gusto nila. Saan nanggaling iyon? Iyon ang mahalaga sa audience nila ngayon. Hindi na lang ito tungkol sa performance ng tela, kundi sa ethical provenance. Nandyan ang data. Diego, kailangan mo lang pagdugtungin ang mga tuldok. Wow, sabi niya. At narinig ko ang lumang paggalang sa kanyang boses, na may halong bagong gulat. Patuloy mong pagdugtungin. Ang ikalawang tawag ko ay kay Attorney Rachel Ocampo.
Si Rachel ang naging Director of Operations ko. Isang legal na pating na may pusong barakuda at katapatan ng isang mastiff. Umalis siya sa Verb. Marketing. 1 taon. Pagkatapos ko, nadismaya sa mas dumadalas na pagtatangka ni Carlos na isinergize ang aming mga kumpanya na ang ibig sabihin talaga ay pagkaubos ng creativity ng Verb para pakainin ang corporate show ng Apex Capital. Nagtayo siya ng sarili niyang boutique firm, Ocampo Associates, na espesyalista sa high-risk corporate at family law para sa mga babaeng may lahat na pwedeng mawala. Bianca Alcantara, ang kanyang boses ay magaspang, gaya ng dati, tulad ng multo ng mga nakaraang Pasko. Iniisip ko kung kailan ka tatawag. Hayaan mong hulaan ko. Natulog siya sa isang staff. Nalaman mo. At ngayon ay nagtatago ka sa isang lugar. Sinusubukang alalahanin kung paano huminga. Halos maiyak ako. Ang brutal na kawalan ng filter ay parang bombang sumabog sa malapit. Iniwan ng babae ang hikaw niya sa kama ko. Buntis ako. Nandito ako sa Punta Fuego. At ayoko nang huminga. Gusto ko nang manuntok. Ngayon, nagsasalita ka na ng tama. Matibay ang prenuptial agreement. Walang butas. Ginawa ito ng mga abogado niya. May makukuha kang fixed sum. Ang bahay sa Punta Fuego. At sustento sa loob ng 5 taon. Sa kanya ang Apex, at lahat ng associated assets, ang apartment, ang karamihan ng portfolio. Pinirmahan mo iyon gamit ang puso mo, hindi ang utak mo, klasiko. Pero sige, pwede nating pagtrabahuhan iyon. Ang hikaw, nasa iyo ba? Oo. Perpekto. Tropeyo ng digmaan. Binabago ng tuluyan ng pagbubuntis ang sitwasyon. Hindi na ito tungkol lang sa spousal support. Ito ay sustento sa anak, kustodiya, ang buong pakete. Lalaban siya ng marumi. Susubukan kanyang palitawing unstable, hindi nararapat, lalo na kung nag-iisa ka. Kailangan mong i-document ang lahat bawat tawag, bawat text. Magsimula ng diary, oras, petsa, eksaktong mga sinabi. Kumusta ka? Physically, ayos lang, pagod, nagsusuka sa umaga, perpekto. Bumuo ka ng matibay na medical history na nagpapatunay na malusog ka, na responsable ka, na ikaw ay may kontrol. Ang mag-isa dyan ay isang panganib, ngunit pwede ring magamit pabor sa iyo. Independensya. Magiging matalino tayo. Huwag ka munang mag-file ng kahit ano. Hayaan mong lumipas ang pagbubuntis. Hayaan mo siyang mag-relax. Naisipin niyang nanalo siya. Mas lalo siyang wala, mas pabor sa atin. May iba pa, sabi ko. Ibinababa ang boses ko. Tingin ko ay may mga ginagawang iligal ang Apex. May narinig akong mga usapan. Pinag-uusapan ang mga off-balance sheet na sasakyan at regulatory flexibility kasama ang ilan sa mga agresibong partner niya. Natahimik ng matagal si Rachel. Bianca, pakinggan mo akong mabuti. Isa itong radioactive na minahan. Huwag kang lumapit. Hindi pa ngayon. Ang trabaho mo ngayon ay magkaroon ng malusog na sanggol at ayusin ang buhay mo sa literal at patalinghagang paraan, ngunit panatilihing bukas ang pandinig. Huwag kang magsulat ng kahit ano, alalahanin mo lang. Babalikan natin iyan kapag matatag ka na. Maliwanag. Kaya binuo ko ang aking mga routine. Ang mga umaga ay para sa trabaho. Pagsusuri ng data ng Verb, pakikilahok sa mga tawag ng team ni Diego, habang nakamute ang mikropono. Wala sa kamera ang aking tiyan, nagbibigay ng mga tumpak na komento, na nagpapabulong sa mga mas nakababata. Sino siya? Ang mga hapon ay para sa paglalakad sa mahangin na beach, habang ang mga isip ay nag-aalab. Ang mga gabi ay para sa sarili kong investigasyon. Mga maingat na tawag sa mga lumang kontak. Wala akong hinihingi. Nakikipag-ugnayan lang ulit. Nakikinig ako sa mga chismis. Mas kapansin-pansin si Carlos ngayon sa social circuit. Madalas kasama ng isang elegante at nakangiting blonde. Ang press, nauhaw sa isang bagong power couple, ay nabighani. Carlos Alcantara ng Apex Capital, at ang umaangat na bituin na si Clarice, umaagaw pansin sa after-party ng Philippine Tatler Ball. Tinitingnan ko ang mga malabong litratong iyon ng paparazzi. Ang kamay ng babae sa braso ni Carlos na may halatang pagmamay-ari. At wala akong naramdaman kundi malamig na kalinawan. Binubuo niya ang kanyang kwento. Binubuo ko naman ang akin. Ang due date ko, Marso 3, ay naramdamang parang isang military operation. Isang araw noon,
Nakahanda na ang bag ko sa 32 weeks. Kumuha ako ng permanent private car service. Ang OB ko, isang diretsahang babae na nagngangalang Dra. Velez, na ako mismo ang naghanap at nagbayad ng cash, ay nasa lungsod. Malusog ka. Malusog ang bata. Ngunit sa edad mo, at bilang unang beses na ina, gusto kong nasa lungsod ka na para sa 38 linggo. Utos niya. Tumango ako. Plano kong bumiyahe ng Pebrero 20. Ngunit may ibang plano si Leon. Pebrero 10 noon. Lagpas hating gabi. Nang gisingin ako ng isang malalim at nakakawasak na sakit. Hindi ito banayad na contraction, tulad ng mga nakasanayan ko na. Iba ito. Mabigat. Malupit. Dumating ang isa pa pagkalipas ng 10 minuto. Tapos 8. Tapos 5. Hindi. Masyadong maaga. Hindi pa. Malamig na panik ang umakyat sa aking lalamunan. Tumawag ako sa car service. Walang sumasagot. Tumawag ako ng iba. Wala kaming mga driver sa nasugbu sa ganitong oras, ma'am. Dumadating ang mga kontraksyon, kada 4 na minuto. Hindi ako pwedeng maghintay. Umupo ako sa manibela ng Mercedes. Nanginginig ang mga kamay. Ang biyahe patungong lungsod ay isang malabong serye ng sakit at takot. Mahigpit kong hinawakan ang manibela habang tinatahak ang skyway. Tinusok ako ng isang contraction habang nagbabayad ako ng toll. Nanlabo ang aking paningin. Dinala ako ng isang primitive na instinct papunta sa St. Luke's Medical Center. Huminto ako sa tapat ng emergency. Lumabas akong pasuray-suray. Bata. Ngayon, ang mga sumunod na oras ay isang impyernong puno ng sakit. Walang humpay ang mga contraction. Parang isang tornilyo na humihigpit sa aking gulugod at kaluluwa. Dinala ako sa isang kwarto. Sinuotan ako ng gown. Pabalik-balik ang mga nurse na may mababait na boses na nagtatago sa routine. Mag-isa ako. Talagang mag-isa. Kailangan nating tawagan ang asawa mo, iha. O ang partner mo. Sino ang support person mo? Tanong ng isang nurse na may maamong mukha. Si Lorna. Habang sinusuri ang aking dilation. Wala kahit sino. Humihingal kong sabi. Hindi pwede ang ama. Pinisil niya ang kamay ko. Ang mga mata ay puno ng habag. Ayos lang, iha. Kami ang team mo. Mag-focus ka sa paghinga. Ngunit may mali. Nasa panganib ang sanggol. Bumababa ang heart rate niya sa bawat contraction. Dumating si Dra. Velez mula sa bahay. Nakasuot na ng surgical gown. Seryoso ang kanyang mukha. Bianca, nasa masamang posisyon ang bata. Naipit siya. Bumababa ang heart rate niya. Kailangan nating mag-C-section ngayon. Ang takot, mas malamig kaysa sa anumang naramdaman ko, ay bumalot sa akin. Gawin niyo, kahit ano, ilabas niyo siya. Kailangan namin ng pahintulot mo. At kailangan naming i-notify ang ama. Protocol iyon, lalo na sa isang emergency intervention. Nagbibigay ako ng pahintulot. Sigaw ko. Nagbibigay ako ng pahintulot. Kahit pa, kailangan nating subukang kontakin ang nakarehistrong ama. Nasa record mo, Carlos Alcantara. Utos niya sa isang nurse. Hanapin mo siya. Tapos tawagan ng cellphone niya. Subukan mo ng paulit-ulit. Inihahanda nila ako. Mabilis nila akong inilipat. Naging tunnel ng maliwanag na ilaw at tumutunog na makina ang mundo. Ngunit sa isang maikling sandali sa pagitan ng sakit at takot, narinig ko ang nurse sa labas. Frustrated ang kanyang boses. 3 beses ko na siyang tinawagan. 4 na beses ko nang idinial ang cellphone niya. Dumidiretso sa voicemail. Subukan mo ulit. Sabi ng ibang boses. Protocol iyon. 1 minuto ang lumipas. Sa wakas. Hello. Si Carlos Alcantara ba ito? Ako po si Nurse Lorna, ng St. Luke's. Ang asawa niyo pong si Bianca Alcantara ay nanganganak at may seryosong komplikasyon. Kailangan po kayo dito sa ospital ngayon din. Isang paghinto. Pinigilan ko ang aking hininga. Isang maliit at taksil na sinulid ng pag-asa ang tumagos sa takot. Pupunta siya. Dahil dito, pupunta siya. Bumalik ang boses ng nurse, pero mas mababa, nalilito. Excuse me, sino po ang kausap ko? Tumatawag po ako para kay Mr. Alcantara. Emergency medical po ito patungkol sa asawa niya. Mas mahabang paghinto. Pagkatapos ay nagbago ang boses ni Lorna. Mula sa profesional na pagka-urgent tungo sa isang malamig na hindi makapaniwala. Makinig ka sa akin. Wala akong pakialam kung sino ka. Emergency medical ito. Ibigay mo sa akin si Mr. Alcantara ngayon din.
Hindi ko narinig ang sagot, ngunit narinig ko ang sinabi niya pagkatapos. Malinaw, matalim, tulad ng isang putok ng baril sa steril na hangin. Hindi na siya nagsasalita sa telepono. Kinakausap niya ang kasamahan niya. Ang boses ay nanginginig sa galit. Sinasabi niyang siya ang assistant ni Mr. Alcantara at quote, "Sina Mr. at Mrs. Alcantara ay nasa proseso ng divorce. Anumang komunikasyon patungkol sa kanyang ex-wife ay dapat idirekta sa mga abogado niya. Huwag niyo na siyang kontakin tungkol sa isyung ito. Nakakaistorbo ito at may importante siyang closing bukas." Katahimikan. Pagkatapos ang kabilang nurse, isang babaeng nagngangalang Brenda, na may boses na magaspang na parang graba. Sinabi niya iyon habang ang asawa niya ay inooperahan. Pero anong klasing tao? Sabi niya hindi na iyon problema niya. Sagot ni Lorna, at ibinaba ang linya. Sa sandaling iyon, may naputol sa loob ko. Hindi naging pira-piraso, kundi naging isang bagong bagay. Isang bagay na mas matigas kaysa brilyante, mas malamig kaysa sa kalawakan. Nawala ang takot. Ang sakit ay naroon pa rin. Isang umaatungal na apoy, ngunit nasa labas ko na ito. Sa loob, naroon lamang ang isang tahimik at nakakawasak na kalinawan. Hindi na niya problema. Ang aking anak, ang aking buhay, hindi niya problema. Gumalaw ang stretcher. Dinala ako sa operating room. Nakayuko sa akin si Dra. "Velez, nakamaskara. Bianca, aalagaan ka namin." Tiningnan ko siya. Tuyo ang mga mata ko. Nang magsalita ako, ang boses ko ay kalmado, kakaibang matatag. "Ilabas niyo ang anak ko. Iligtas niyo siya. Gawin niyo ang dapat gawin sa akin, pero iligtas niyo siya." Hindi iyon isang pakiusap, kundi isang utos. Tapos ang anesthesia, isang malamig na alon. Nawala ang mundo. Nagising ako sa recovery. Ibang sakit ang nanggagaling sa tiyan ko. Ibang kahungkagan sa mga braso ko. Walang laman ang mga ito. Tinusok ako ng panik. Ang anak ko. Nasaan ang anak ko? Isang bagong nurse, bata, na may maamong mga mata, ay nasa tabi ko. Nasa NICU siya, Mommy. Lumabas siyang medyo inaantok. Kailangan niya ng tulong sa paghinga. Pero malakas siya tulad ng mommy niya. Stable na siya. Tumitimbang siya ng 2,100 grams. Maliit pero matapang. Makikita mo siya maya-maya. Dinala nila ako sa kanya. Nasa isang plastic incubator siya. Balot ng mga wire. Siya ang pinakamaliit at pinakagalit na tao na nakita ko sa buhay ko. Pula, kulubot, nakakunot ang noo, na parang sawang-sawa na sa mundo. Isang buhok na maitim. Maliliit, perpektong daliri. Leon. Ipinasok ko ang kamay ko sa butas at hinawakan ang maliit niyang paa. Isang alon ng dalisay, mabangis, nakakatakot na pagmamahal ang dumaan sa akin. Nagsanib ito sa malamig na kalinawan kanina. Naging iisang layunin. Dinalhan ako ng nurse ng mga form. Birth certificate, detalye ng ama. Kinuha ko ang ballpen. Sa pangalan ng ama, isinulat ko ang unknown. Kumurap ang nurse. "Ma'am, sigurado po ba kayo? Ang ama ay si Carlos Alcantara. Tama po ba? Nakarehistro po siya." "Sigurado ako." Sagot ko nang hindi nagiiwan ng espasyo para sa pagdududa. Ang ama ay hindi kilala, at ang impormasyon niya ay hindi dapat ibigay kanino man sa anumang pagkakataon. Maliwanag, tumango siya. Nanlalaki ang mga mata. Pagkaraan ng 2 araw, na-discharge ako. Kailangang manatili ni Leon sa NICU, nagpapalakas. Ang pag-iwan sa kanya roon ay ang pangalawang pinakamahirap na ginawa ko sa buhay ko. Ang una ay ang mabuhay, kasama ang isang lalaking kayang itapon ako ng ganoon kadali, ngunit may trabaho akong dapat gawin. Mula sa kwarto sa ospital, bago ako umalis, gumawa ako ng 2 tawag. Ang una ay kay Diego. "Diego, si Bianca ito. Nakabalik na ako at kukunin ko na ulit ang kontrol. Lahat, simula ngayon. Walang pag-aalinlangan." Sa pagkakataong ito, isang matatag na sagot lamang. "Panahon na, boss." Ano ang plano? Ang pangalawa ay sa isang courier. Binigyan ko siya ng isang makapal na sobre. Legal size. Nagpadala. Ocampo. Associates. Tatanggap. Carlos Alcantara. Para sa Apex Capital. Sa loob ay ang divorce papers na hinanda ko buwan na ang nakalipas. Ang mga may matitindi at walang awang mga kondisyon. Pinirmahan ko ito ng matatag na pulso. Ang pirma ko ay isang pinal na hiwa.
Nagsama ako ng isang note sa aking personal na papel. 2 pangungusap lang. Gumawa ka ng desisyon. Ngayon panindigan mo ito. Hindi ko pinirmahan. Hindi na kailangan. Nang umalis ang courier, pinagmasdan ko ang anak kong natutulog sa kanyang transparent na kuna. Ipinatong ko ang kamay ko sa plastic. Tayo na lang, Leon, bulong ko. Ang pangako 9 buwan na ang nakalipas. Ngayon, isa na itong hindi masisirang kasunduan. At pinapangako ko sa iyo na hindi na tayo muling magiging backup plan ng kahit sino. Ang tahimik na galit ay may boses na ngayon. At nagsisimula pa lamang itong magsalita. Nakapatong ang sobre sa makinis at itim na mesa ni Carlos, tulad ng isang mantsa ng dumi sa salamin. Hindi ito bumabagay sa perpektong mga linya ng kanyang computer, sa mga nakakuwadrong financial model, at sa abstract art na mas mahal pa sa isang luxury car. Si Mark, ang bago niyang assistant, isang seryosong binata mula sa sikat na universidad, na walang mapanlinlang na kinang ni Clarice ngunit may hindi matatawarang efficiency, ay palihim na iniwan iyon doon. Isang personal na courier para sa inyo, sir. Mukhang urgent. Carlos, umiinom ng whiskey matapos isara ang isang kasunduan ng alas, 11 ng umaga, ay bahagyang tumingin mula sa Bloomberg Terminal. Mula kanino? Mula sa law firm na Ocampo Associates. Family law. Huminto ang baso sa ere. Isang hindi kanais-nais na lamig ang nagsimulang mamuo sa kanyang sikmura. Attorney Rachel Ocampo, ang lumang pitbull ni Bianca. Ito na iyon, ang formal na deklarasyon. Inasahan niya ang isang process server. Marahil isang tawag mula sa isang junior associate. Hindi isang simpleng sobrang nakakakonsensya. Iwan mo. Sabi niya na ang boses ay mas tensyonado kaysa sa binalak niya. Nag-atubili si Mark. May tumawag din po mula sa St. Luke's Medical Center. Isang nurse Lorna. Hinahanap kayo. Tungkol po kay Bianca Alcantara. Ang lamig ay naging isang avalanche. Ang petsa isang malabong bagay. Nakalimutan sa likod ng kanyang isipan, ay biglang naging malinaw at nakakatakot. Pebrero. Hindi ba sa Marso ang bata? Binura niya ang mga calendar reminder na inilagay ni Clarice. Naiinis sa ingay ng bahay na iyon sa kanyang digital na buhay. At ano tungkol doon? Sagot niya na nagtatanggol. Hindi sila nagbibigay ng detalye. Patient confidentiality daw. Pero 3 beses na po silang tumawag ngayong umaga. Mukhang mapilit. Siguro issue sa billing. Bulong ni Carlos, habang gumagawa ng mapanghamak na kumpas nang hindi inaalis ang tingin sa sobre. Ayusin mo iyan. Sabihin mo sa kanila na kontakin siya, ng direkta o ang abogado niya. Kinakalkula na ng kanyang isipan ang isang divorce, sa gitna ng integration ng Bautista Group. Kamumuhian ng board niya ang abala, ang masamang imahe. Kailangan niyang makontrol ito ng mabilis. Hinintay niyang lumabas si Mark, pagkatapos ay binuksan ang sobre. Ang mga dokumento ay standard, legal, ngunit ang mga terms, habang binabasa niya ito, lalong kumukunot ang noo niya. Hinihingi nito ang bahay sa Punta Fuego, isang malaking lump sum, ngunit hindi naman nakakawasak. 5 taong sustento. Iniiwan nitong buo ang shares niya sa Apex, ang apartment, at karamihan sa portfolio. Makatwiran ito. Nakakagulat na makatwiran. Nakakainsultong makatwiran. Halos nagpapasailalim. Hindi iyon gawa ni Rachel Ocampo, na naghahanap ng dugo sa tubig. Gawa iyon ng isang babaeng natalo, at naghahanap ng malinis na pag-exit. Isang alo ng ginhawa, mainit at arogante, ang dumaan sa kanya. Natauhan din. Alam na niya ang kanyang lugar. Ito ay para isalba ang kanyang mukha, siguraduhin ang kanyang pera, at tahimik na mawala. Sa kanya nakita ang note, ang personal na papel niya, ang makapal at eleganteng papel na siya mismo ang nagpagawa na may inisyal niya bilang regalo ilang taon na ang nakalipas. 2 linya. Gumawa ka ng desisyon. Ngayon panindigan mo ito. Walang pirma. Ang aroganteng ginhawa ay naglaho. Pinalitan ito ng ibang bagay. Inis. Tinuhog ng kaunting pagkabagabag. Ang tono ay hindi sa taong natalo. Pinal ito, matalim, na parang isa na lamang siyang hindi komportableng issue na naresolba na. At pagkatapos, ang mga tawag mula sa ospital. Bigla siyang tinamaan ng isang imahe. Si Bianca na nag-iisa, nakasuot ng hospital gown. Ang bata, ang kanyang anak, isang anak, na hindi man lang niya kinamusta, isang anak na pinaliit niya sa kanyang isipan, bilang isang future line sa isang spreadsheet. Mark, sabi niya sa intercom,
Ihanda mo ang kotse. Pupunta ako sa St. Luke's. At tawagan mo si Attorney Rachel Ocampo. Sabihin mong sasagutin natin ang demand sa madaling panahon. Ang biyahe papunta sa lungsod ay gulo ng mga busina at pira-pirasong kaisipan. Bakit wala siyang sinabi sa kanya? Para ba makaganti at palitawin siyang masama? Babae ba o lalaki ang anak niya? Naipanganak na ba? At paano kung may masamang nangyari? Ibang lamig ang gumapang sa kanya. Hindi lungkot, kundi takot sa eskandalo. Bilyonaryo inabandona ang asawa sa panganganak, wawasakin siya ng media. Pumasok siya sa lobby ng ospital, nang may matatag na hakbang, umaalo ng coat niya sa bawat lakad. Ang makapangyarihang lalaki sa krisis ay dumiretso sa information desk. Nandito ako para sa asawa ko, si Bianca Alcantara. Na-admit siya sa maternity. Ang volunteer, isang matandang babae, na may maamong mata, ay nag-type sa computer niya. Alcantara, tingnan natin. Si Bianca Alcantara ay na-discharge na 2 araw na ang nakalipas. Na-discharge? Nasaan siya? Nasaan ang anak ko? Pasensya na, sir. Hindi ako pwedeng magbigay ng impormasyon tungkol sa mga outpatient. Kailangan niyo pong kausapin ang nursing supervisor sa maternity, 10th floor. Sumakay siya ng elevator. Nakatiim ang bagang. Ang maternity ward ay ibang mundo. Malalambot na ilaw, mahihinang boses. Ang paminsan-minsang pag-iyak ng isang bagong silang na sanggol ay parang ibang universo. Malayo sa mga merkado at board meeting. Isang nurse na mukhang pagod ang tumingin. May maitutulong ba ako? Ako si Carlos Alcantara. Ang asawa kong si Bianca Alcantara ay naging pasyente rito. Gusto kong malaman ang kondisyon niya at ng anak ko. Tumigas ang ekspresyon ng nurse. Mr. Alcantara, kanina pa namin kayo sinusubukang kontakin. Nasa labas ako ng bansa para sa trabaho. Natural niyang pagsisinungaling. Malamang hindi na ayos ng assistant ko ang mga mensahe. Nasaan ang asawa ko? Nasaan ang anak ko? Bago pa makasagot ang nurse, bumukas ang isang pinto sa likod ng counter. Lumabas ang isang babaeng nakasuot ng dark blue na uniforme. Nasa 50s na siguro. Graying hair, straight cut, matatag na tingin. Sa kanyang nameplate ay nakasulat na Magda, head nurse. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mamahalin niyang coat, ang authoritative na posture. At ang ekspresyon nito ay tumigas tulad ng bakal. Ikaw, sabi niya sa mababang boses na puno ng pigil na galit. Ang kapal ng mukha mong pumunta rito. Tumayo ng tuwid si Carlos. Nandito ako para makita ang pamilya ko. Inoobliga ko kayong sabihin kung ano ang nangyayari. Nasaan ang asawa ko? Bakit hindi ako na-inform na na-discharge na siya? Hindi na-inform. Humabakbang paharap si Magda. Tumaas ang boses niya. Sinubukan ka naming inform. Ilang beses. Nasa panganib ang asawa mo. Fetal distress. Emergency C-section. Kailangan namin ng consent. Kailangan namin ng kahit sino. Dahil ang ina ng anak mo ay baka hindi na nakalabas ng buhay sa operating room na iyon. Namutla si Carlos. Ano? Hindi maaari. Wala akong natanggap na tawag. Baka nagkamali lang. Kung may nagkamali man, banat ni Magda habang nakapamewang. Ang pagkakamali ay ang pagtawag sa number na ibinigay mo. Sumagot ang isang babae. Isang babaeng nagsabing siya ang assistant mo. Tila lalong tumahimik ang paligid. Naramdaman ni Carlos na nakatingin ang lahat sa kanya. Ipapasok dapat sa akin ng assistant ko ang tawag agad, iginiit niya. Ngunit ang kanyang kumpiyansa ay unti-unti nang nawawala. Clarice, ang huling pagkakataon na nakita niyang hawak nito ang kanyang personal na telepono, inaayos daw nito ang kanyang mga contact. Tumawa si Magda, ng tuyo at matigas. Ipasok ang tawag? Tandang-tanda ko ang eksaktong sinabi niya. Dahil ilang araw ko na itong inuulit sa isip ko. Nagtatanong kung anong klaseng lalaki ang nagpapahintulot ng ganoon. Huminto siya, sabi niya. Sina Mr. at Mrs. Alcantara ay nasa proseso ng divorce. Anumang komunikasyon patungkol sa kanyang ex-wife ay dapat idirekta sa mga abogado niya. Huwag niyo na siyang kontakin tungkol sa isyung ito. Nakakaistorbo ito, at may importante siyang closing bukas. Naiwan ang mga salitang nakabitin sa hangin. Nakakapangilabot. Hindi maitatanggi. Isang batang ama na may bitbit na bouquet ng bulaklak ang umatras. Nagbago ang ekspresyon nito, mula sa pagiging usisero,
patungo sa pandidiri. Gumewang ang mundo ni Carlos. Hindi iyan totoo. May hindi pagkakaunawaan. Isang malaking hindi pagkakaunawaan. Nanginginig na ngayon si Magda. Ang maraming taon ng profesional na composure ay nawasak. Ang asawa mo ay nawawalan ng dugo sa operating table. Ang anak mo ay nahihirapang huminga sa incubator. At ang assistant mo ay nag-aalala na baka ma-stress ka bago ang isang closing. Ano bang problema mo? Nasaan ka ba? Nasa meeting ako. Isang mahalagang meeting. Kahit sa sarili niya ay tunog, walang kwenta ito. Nakakaawa. Tawagan mo ang babaeng iyon ngayon din. Umalingaw-ngaw ang boses ni Magda sa buong floor. Pauulitin mo sa kanya ang sinabi niya sa amin. Hinahamon kita, dahil handa akong tumestigo sa anumang korte, kahit saan. Ipagkakalat ko sa lahat ng media, sa lahat, tungkol sa lalaking sobrang abala sa paggawa ng pera, kaya wala siyang pakialam kung mabubuhay o mamatay ang pamilya niya. Hindi lang iyon isang akusasyon, isa itong moral na paghatol. Hinubaran siya nito nang walang natira, wala siyang depensa. Ang katotohanan ang kanyang pagpapabaya, ang kanyang mga prioridad, ang kanyang sinadyang pagkabulag ay pumulupot sa kanya tulad ng isang hawla. Nakita niya ito sa mukha ng mga staff, sa mga pasulyap na tingin, sa isang ina na dumaan sakay ng wheelchair na yakap ang kanyang sanggol. Nasaan sila? Tanong niya sa huli. Walang bakas ng autoridad, bakante. Tiningnan siya ni Magda. Ang apoy sa mga mata nito ay naging malamig na baga. Nag-discharge siya laban sa medical advice para makasama ang baby niya sa NIGU. At nang maging stable na ito, kinuha niya ito at umalis. Isang paghinto. Wala siyang iniwang address. Isa pang paghinto. Sa birth certificate, ang ama ay nakalista bilang unknown. Isa pa ulit. Wala ka. At hindi ka mapapabilang sa listahan ng mga bisita o impormasyon ng batang iyon. Itinuro nito ang labasan. Ngayon, umalis ka na sa floor ko. Naiistorbo mo ang mga tunay na magulang. Nanatili siyang nakatayo doon, paralisado. Nararamdaman ang tahimik na bigat ng lahat ng mga tingin sa kanya. Saka, nang walang sinasabing anumang salita, tinalikuran niya sila at naglakad patungo sa elevator. Ang tunog ng kanyang mga Italianong sapatos ang tanging bumasag sa katahimikang naiwan niya. Sa kabilang banda ng lungsod, sa isang tahimik na suite sa The Peninsula Manila, buhat-buhat ni Bianca si Leon na natutulog sa kanyang dibdib. Magaan siya, mainit. Ang kanyang paghinga ay isang banayad na bulong sa kanyang leeg. Ang takot, ang pagod, ang pisikal na sakit nariyan pa rin ang lahat, tulad ng patuloy na ingay sa background. Ngunit sa ilalim nito, ay may pumipintig na bagong bagay, isang matatag na ritmo, isang layunin. Ang telepono sa kanyang kamay ay parang isang armas. Nagdial siya, at sinagot sa ikalawang ring. Diego Chua, ako ito. Nakalabas na ako. Isang paghinto. Pagkatapos ay ang tunog ng gumagalaw na upuan, ng pagsasara ng pinto. Bianca, salamat sa Diyos. Nasaan ka? Ayos ka lang ba? At ang bata? Ayos lang kaming dalawa. Si Leon. Leon ang pangalan niya. Narinig ni Leon ang ngiti sa kanyang boses. Matapang na pangalan. At saka nagbago ang kanyang tono. Negosyo. Anong kailangan mo? Kailangan kong bumalik sa verb. Hindi bilang silent partner, hindi bilang consultant. Bilang CEO, opisyal, agad-agad. Walang alinlangan o tanong. Kaya nagtitiwala siya kay Diego. Magrereklamo ang board. Ang posisyon ng interim CEO ay gumising ng mga ambisyon, lalo na kay Tomas Reyes sa business development. Lumalapit siya sa sirkulo ni Carlos. Hayaan mong magreklamo sila. Nasa akin ang 51%. Hindi ito botohan. Isa itong abiso. Ihanda ang press release. Nagbabalik si Bianca Alcantara sa pamumuno ng verb marketing pagkatapos ng kanyang pahinga. I-focus mo sa vision ko, sa legacy ko. Walang tungkol sa personal na buhay ko. Maliwanag. Kailan? Bukas. Mag-set ka ng general meeting alas 10 ng umaga, virtual at in-person. Nasa screen ako. Hindi ka pupunta ng in-person? Hindi pa ngayon. May isa pa akong tawag na gagawin muna. At, Diego, kailangan ko ng higit pa sa kumpanya. Kailangan ko ng impormasyon tungkol kay Carlos. Sa mundo niya, sa galaw niya, sa mga kahinaan niya, sa deal sa Bautista Group. Lahat. Bumaba ang boses ni Diego. Bianca, mapanganib na teritoryo iyan. Arogante rin siya.
Iniisip niyang siya ang pinakamatalino sa kwarto. Nagtatago siya ng backups, paper trails. May opisina siya sa bahay, isang filing cabinet, isang lumang laptop na tingin niya ay malinis. Sentimental siya sa mga alaala, ng una niyang malaking tagumpay. Nag-iisip siya ng malakas. Bumabalik ang mga alaala. Ang bahay sa Punta Fuego. Ang lumang studio na ginamit niya bilang extra space. May cabinet na nakasusi. Ang susi ay nasa loob ng isang hollowed-out na kopya ng The Wealth of Nations. Ikatlong shelf, first edition. Akala niya matalino siya. Gusto mong pasukin ko ang dati mong bahay. Hindi makapaniwalang tono ni Diego. Hindi. Gusto kong kumuha ka ng taong palihim na kukuhaan ng litrato ang lahat. Financials, emails, client lists, personal notes. Gusto kong malaman kung ano ang itinatago niya, at gusto kong malaman kung sino talaga si Clarice. Imbestigahan mo. Gamitin mo ang discretionary fund, yung hindi niya alam. Naiisip niya ang utak ni Diego na gumagana. Hinaharap ang hamon, ang adrenaline. Magaling. Magkikita tayo bukas ng alas. Sancho. Pinutol niya ang linya. Tiningnan niya si Leon. Nakadilat na ang kanyang mga mata. Malalim na asul ng bagong panganak, nakatingin ng walang focus sa kanyang baba. Nagsisimula pa lang ito. Anak. Bulong niya. Ang susunod niyang tawag ay sa numerong sa ulado niya. Rochelle Ocampo. Rochelle. Si Bianca ito. Pirmahan na ang mga papeles. Nasa kanya na. Alam ko. Tumawag si Mark. Ang bago niyang robot. Humihingi ng makatwirang oras para sumagot. Sinabi ko sa kanya na ang kliyente ko ay walang obligasyong mag-adjust sa schedule nila para siyang ngumunguya ng kalamansi. Ano ang plano? Ang plano ay digmaan, pero tahimik. Una, babawiin ko ang verb bukas. Iniimbestigahan na ni Diego si Carlos. Pero kailangan kita sa legal na laban. Gusto kong hingin ang buong legal at pisikal na kustodiya kay Leon agad-agad. Dahil sa spousal abandonment at moral incapacity. Anong pruweba natin? Ang hikaw ay pruweba ng panloloko, hindi ng kawalan ng kakayahan bilang ama. Karaniwang hindi kinukuha ng mga korte ang anak, mula sa mga mayayamang lalaki. Uubusin niya ang pera mo hanggang sa mabankrupt ka. May pruweba ako, sabi ni Bianca. Ang boses ay malamig. Mula sa ospital, ang head nurse na si Magda ay magpapatotoo na ang kanyang assistant, na umaaktong filter, ay tumangging iparating na ang kanyang asawa at anak ay nasa panganib ng kamatayan habang nanganganak. Dahil baka ma-stress siya bago ang isang closing. Nasa akin ang call logs. May witness ako na manunumpa na inuna niya ang negosyo kaysa sa buhay ng asawa at bagong silang niyang anak. Katahimikan. Inisip ni Bianca na naputol na ang linya. Pagkatapos ay humito ng mahina si Rachel. Diyos ko, Bianca, iyan ay napakalakas. Pang front page iyan. Bumubuo ito ng imahe ng labis na pagpapabaya, napakalamig, na maaaring gumanaman lang upang pagkaitan siya ng anumang shared custody, habang isinasagawa ang mahaba, pangit, at pampublikong ebalwasyon. Nuclear option na iyan. Hindi ito option, ito ang unang hakbang. I-file mo ito, at magpadala ka ng kopya ng demand, kasama ang affidavit ng NARS, sa bawat miyembro ng board ng Apex Capital, sa pamamagitan ng confidential courier. Tumawa si Rachel, madilim, nasisiyahan. Gusto ko iyan. Tirahin mo siya kung saan siya nakatira, at kung saan siya nagtatrabaho. Magpapanik ang board. Isang pampublikong laban para sa kustodiya. Inaakusahan siyang halimaw, bago pa man isara ang Bautista Group merger. Pipilitin siyang makipag-negotiate. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng paglaban para sa isang anak na hindi niya nakita, o iligtas ang kanyang multi-billion-dollar merger. Saan siya pipili? Tanong ni Bianca, nakatingin sa skyline ng Makati. Alam ko na ang sagot niya. At ibinaba niya ang telepono. Tumahimik ang suite maliban sa mahinang paghinga ni Leon. Ang babaeng umiyak sa banyo sa Punta Fuego ay wala na. Sa lugar niya ay may bagong tao, hinubog ng pagtataksil, pinatigas sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital, pinatibay ng bigat ng maliit na buhay sa kanyang mga bisig. Ang tahimik na galit ay hindi na tahimik. Nagpadala na ito ng unang mensahe nito. Ang bulong ay umalis na sa pugad at dumiretso sa puso ng imperyo. Umilaw ang screen. Lumitaw ang mosaic ng mga mukha. Ang ilan ay nagtataka. Ang iba ay maingat. Iilan ay hayagang nag-aalinlangan. Ang conference room ng Verb Marketing,
kasama ang recycled na kahoy nito at industrial style, ay pamilyar at tila malayo sa parehong pagkakataon. Nakaupo si Bianca sa isang high-back chair sa kanyang suite. Isang silk scarf na maingat na inilagay ang nagtatago sa kalambutan na naiwan sa kanyang katawan mula sa panganganak. Flawless ang makeup, perpekto ang buhok. Ang kamera ay nagpapakita lamang sa kanyang mukha, laban sa isang elegante at neutral na dingding. Walang bakas ng hotel, walang bakas ng kuna. Kahit na natutulog si Leon, ilang metro lang ang layo, binabantayan ng isang nurse na maingat na pinili ni Rachel. "Good morning sa lahat," sabi ni Bianca sa isang malinaw na boses. Walang bakas ng panginginig na nararamdaman niya sa loob. "Para sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako si Bianca Alcantara. At para sa mga nakakakilala, masarap makabalik." Ilang bulungan, magagalang na ngiti. Sa isang sulok, si Tomas Reyes, Head of Business Development, ay sumandal na nakakrus ang mga braso. Napansin iyon ni Bianca. "Gusto kong magpasalamat kay Diego Chua para sa kanyang mahusay na pamumuno noong nakaraang 3 taon." Pagpapatuloy niya, pinapasadahan ng tingin ang mga naroroon. "Nakabuo siya sa matibay na pundasyon na ating ginawa, at ang verb ay nasa isang matatag na posisyon. Ngunit ang matatag ay hindi pareho sa pagiging revolusyonaryo." Huminto siya. Nagbabago ang merkado. Ang mga lumang diskarte ay ubos na. "Umurong ako noon para mag-focus sa pamilya. Tapos na ang yugtong iyon. Isang bago ang nagsisimula." Hinayaan niyang tumatak ang mga salita, with immediate effect. "Kinukuha ko ulit ang posisyon ng CEO, sabi ni Bianca. Walang pag-aalinlangan. Si Diego ang magiging presidente at chief operating officer, nakafocus sa pagpapalaki ng ating operasyon para sa mas agresibong daan na nasa unahan natin." Huminto siya sandali. "Ang una kong direktiba. Ipapost natin ang lahat ng bagong business proposals para sa susunod na 72 oras. Gusto ko ng malalim na pagsusuri sa bawat active client, sa bawat ongoing campaign. Gusto kong malaman kung ano ang gumagana, kung ano ang hindi, at kung saan tayo naglalaro ng safe." Bahagyang tumigas ang kanyang tingin. Ang safe ngayon ay isang masamang salita sa verb. Hindi napigilan ni Tomas Reyes na sumabad. "Bianca, welcome back." Ngunit isang total pause. "May proposal tayo sa Zobel Beverages sa Biyernes. Isang 7-figure opportunity iyon." Ang pagpapatigil ng momentum ay parang masyadong marahas. Ibinaling ni Bianca ang kanyang paningin sa maliit na box nito sa screen. "Tomas, ang proposal ng Zobel ay nakabatay sa parehong influencer segmentation strategy na ginamit natin sa SoulSpark noong nakaraang taon. Nag-atubili ito. Bueno, magkapareho ang sektor, kaya ang base insights ay proven." "Proven," putol niya sa malamig na boses. "Proven upang makamit ang 2.3% na pagtaas sa engagement, habang ang market average ay nasa 4.1% na." Katahimikan. "Binasa ko ang post-mortem report ng SoulSpark kagabi," pagpapatuloy niya. "Hindi tayo natalo dahil sa creativity. Natalo tayo dahil ang ating diskarte ay 1 taon nang huli. Hindi gusto ng Zobel ang proven. Gusto nila ng nakaka-disrupt. Gusto nila ng kampanyang magpapagising sa mga kakumpetensya nila ng pinagpapawisan ng malamig." Bahagyang lumapit siya sa kamera. "Mayroon tayong 72 oras para hanapin iyon. Kung problema iyon, nandyan ang pinto." Katahimikan. Ang ilan ay nagtago ng ngiti. Namula ang mukha ni Tomas. Naging malinaw ang mensahe. Hindi na siya isang absent na figura. Ginawa niya ang kanyang takdang aralin. Nasa laro na siya. "Ipapadala ni Diego ang aking buong 91-day plan bago matapos ang araw." Dagdag niya. Bumabalik sa isang mas propesyonal. Ngunit parehong matatag na tono. "Ambisyoso ito. Manghihingi ito ng higit sa inyong lahat. Kapalit, magkakaroon kayo ng isang leader na lubos na nakatuon, hindi lamang sa papel." Nandito, araw-araw, tumingin siya sa kamera. May mga tanong. Nagkaroon ng mga logistical na katanungan. Sinagot niya ang mga ito nang may presisyon na kahit siya mismo ay nagulat. Natapos ang tawag. Sumandal siya sa upuan. Isang manipis na pawis ang bumalot sa kanyang noo. Binigay niya ang lahat. Nag-vibrate ang telepono. Isang mensahe mula kay Diego. "Na-nail mo." Mukhang nakalunok ng insekto si Reyes. Excited na ang team. Sumagot si Bianca. "Asterisk, i-maintain mo ang pressure. Gusto ko ang mga bagong concept para sa Zobel bukas ng alas 5 ng hapon. Ang legal na OpenSea ba?
ay nagsimula rin ng sabay. Si Rachel ay isang master ng silent devastation. Dumating ang custody lawsuit sa Apex Capital hindi ng may ingay, kundi kasama ng isang tuyo at malamig na suntok ng selyadong akusasyon. Hindi lamang ito, isang legal na dokumento. Isa itong kwento na ginawang armas. Nakalakip doon ang sinumpaang salaysay ni Nurse Magda. Ang kanyang patotoo ay isang brutal at clinical na pagdissect sa pagkatao ni Carlos. Ang mga salitang, deliberate negligence, moral incapacity, asterisk at times prioritizing economic benefit over the well-being of a newborn times ay naka-highlight sa buod na ipinadala ng law firm ni Rachel sa board ng Apex. Unang beses na tumawag si Carlos sa akin matapos ang mga buwan. Tiningnan ko ang pangalan niya sa screen. Ang aking puso, isang malamig at hindi gumagalaw na bato. Hinayaan ko itong mag-ring. Ang kanyang voicemail ay purong pigil na galit. Bianca, nababaliw ka na. Ano bang ginagawa mo? Total custody. Nawala na ba ang isip mo? At kinakaladkad mo ang aking profesional na reputasyon sa putik gamit ang pantasyang ito ng isang hysterical na nurse. Tawagan mo ako. Bawiin mo ang abogada mo. Kailangan nating mag-usap tulad ng mga makatwirang matatanda. Bago mo wasakin ang lahat, binura ko ito. Mga makatwirang matatanda. Palagi niyang sinasabi iyon kapag gusto niya akong sumuko. Pagkalipas ng isang oras, tumawag ulit siya. Private number. Sinagot ko. Alam kong siya iyon. Isa kang ang boses niya ay isang mababang ungol. May ideya ka ba sa ginawa mo? Ang board ay nagkakagulo. Nagtatanong na ang mga representative ng Bautista Group. Ito ay ₱1 bilyong deal. Kung ganoon ay iminumungkahi ko na mag-focus ka roon, Carlos. Sagot ko ng kalmado habang banayad na inuugoy si Leon sa aking tuhod. Siguradong ayaw mo ng mga distraction. Anak ko siya, sabi niya. Naiwan ang pangungusap sa ere. Mabigat, mapanganib. Ayon sa ospital, unknown ang kanyang ama. Ayon sa assistant mo, ex-wife mo ang nanay niya, at hindi mo siya problema. Ginawa mo ang desisyong iyon. Ngayon, harapin mo ang mga kahihinatnan. Kausapin mo ang abogada ko. Ibinaba ko ang linya. Nablock ko ang numero. Ang pagkuha ng mga lihim ni Carlos ay hindi masyadong madrama, ngunit mas mahalaga. Kumuha si Diego ng isang lalaking nagngangalang Felix. Hindi ko siya nakilala. Niwala akong balak. Dating militar. Ngayon ay nasa corporate intelligence. 2 araw pagkatapos ng pagbabalik ko sa Verb, lumitaw ang isang encrypted file sa cloud na kaming dalawa lang ni Diego ang may access. Handa na ang package. Nakakamulat. Sabi ng mensahe niya. Hinintay kong makatulog si Leon. Nagbibigay ng banayad na paghinga ang baby monitor. Nagsalin ako ng tubig. Wala na sa buhay ko ang alak. Binuksan ko ang mga files. Mga litrato ng dokumento, malabo, kinunan sa madilim, ngunit nababasa. Ang unang folder ay pinangalan ng Clarice. May mga bank statements sa ilalim ng pangalan niya, binayaran mula sa isang corporate account ng Apex, sa ilalim ng kategoryang Client Development, mga hotel sa Boracay, Palawan, Tokyo, mga petsa na tugma sa mga business trips ni Carlos, noong nakaraang 2 taon. Mayroon ding mga email mula sa isang personal na Gmail account, papunta sa kanyang private server. Ang mga subjects ay mukhang inosente. Meeting notes. For your info, ang nilalaman, hindi. Mga love letters na hinaluan ng corporate espionage. C. The dinner was magical. Can't wait for Palawan next month. P. S. Nireview ko ang mga files na iniwan mong bukas. Ang mga numero ng Pendragon Fund ay mukhang mahina. Inflated ang projected returns nila ng at least 15%. Baka dapat natin itong palampasin. Hayaan mong iba ang sumalo ng problema. I love you. Tumayo ang balahibo ko. Hindi lang siya nakikipagsiping kay Carlos. Nagpapanggap siyang partner nito. Bumubulong ng mga desisyon. Pinoposisyon ang sarili bilang indispensable. Ang sumunod na email ay mas malinaw pa. Love. Thinking of you in that boring meeting. Binabasa ko ang mga documents ng merger, kasama ang Bautista Group. Mapanganib ang clause sa Section 4.3, tungkol sa liability limits. Hindi ito nakita ng team natin. Kung hindi natin i-renegotiate, sasaluhin ng Apex ang lahat ng latent litigation nila. Na-mention ko kay Mark, pero mas maganda yata na ikaw ang makadiscover. Ikaw ang magiging savior. Hindi pwedeng isipin nilang kailangan mo ng babae
para mag-isip para sa iyo. Kahit alam mong gustong-gusto ko itong ginagawa, iyon pala ang laro niya. Hindi lang kunin ang lugar ng asawa, kundi ang pagiging co-pilot. Gamit ang intimacy para manipulahin ang bilyon-bilyong deals. Hinaluan ng ibang bagay ang pagkasuklam ko, isang malamig na paggalang. Ambisyosa siya, walang awa, mapanganib na ambisyosa. Ang susunod na folder ang tunay na kayamanan. Apex Parallel Operations. Isang scan ng isang handwritten na log. Ang sulat kamay ni Carlos, walang duda. Idinedetalye nito ang mga off-book na investments na ipinadaan sa isang shell company sa Cayman Islands, Marin Holdings. Ang mga partners ay inisyal lang, pero pamilyar ang mga pangalan. Jackson Velasco, real estate magnate na may mga bulong-bulungan tungkol sa dark ties. Senator Roberto Sison, isang senador na may kontrol sa financial regulations. Carlos Ledesma, isang tech guru na maraming sexual harassment suits na palaging naayos ng tahimik. Hindi malinis ang mga investments. Junk bonds, isang chain ng mga botika ng opioid, isang defense contractor na naban sa Europe. Ang mga returns ay may markang agresibong percentages, inukit sa mga margins. Isang note sa tabi ng investment sa isang private prison conglomerate. Gamitin ang impluensya ni Sison para sa institutional contracts. Possible 300% return kapag nagbago ang policy. Napasandal ako sa upuan. Mababaw na paghinga. Hindi lang ito shady. Ito ang mga bagay na nauuwi sa posas, Senate hearings, at ganap na pagkasira ng isang imperyo. At may tinagong handwritten copy si Carlos. Arogante, mapang-alaala, tanga. Ang huling file ay isang serye ng text messages mula sa isang lumang iPhone na nakita ni Felix na nakacharge pa rin sa isang drawer sa Punta Fuego, isang yaman. Mga iniisip niya na walang filter. Mga text sa isang kaibigan tungkol sa akin. Nagsasalita na naman si Bianca tungkol sa baby. Parang may oras ako para dyan. Kung may ginawa pa siya kaysa mag-organize ng cocktail parties, baka pakinggan ko siya. Mga text sa lawyer niya noong 1 taon na ang nakalipas. Mag-draft ka ng ironclad post-nuptial agreement. Sa kanya na ang bahay sa Punta Fuego at isang tapik sa ulo. Ako ang nagpatayo ng lahat ng ito. Tumira lang siya dito. At ang mga text kasama si Clarice. Nung una, siya. Hindi ka naiintindihan ng asawa mo. Hindi niya nakikita kung gaano ka kagaling. Ako, oo, mula pa sa nakaraang henerasyon iyon. Ako ang future. Siya. Gusto ko na higit pa sa secret mo. Tutulungan kitang maging hari. Si Carlos. Soon. Isinara ko ang laptop. Tahimik ang kwarto. Nagbuntong hininga si Leon sa kanyang panaginip. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Tanging isang malamig na katiyakan. Nasa akin na ang mga armas. Ang hikaw ay isang personal na pagtataksil. Ang testimonyo ng NARS ay moral na kondemnasyon. Ngunit ito. Ito ang pundasyon ng mundo niya. Ang record ng Marin Holdings. Ang emails kung saan nakikialam si Clarice. Ang mga text na nagpapatunay ng sabwatan para ibukod at lokohin ako. Ito ang pampasabog na kayang pabagsakin ng lahat. Ngunit ang bomba ay isang magaspang na instrumento. Sinisira nito ang lahat, kahit ang mga mahalagang bagay. Kailangan ko ng scalpel, hindi martilyo. Nag-vibrate ang phone. Rachel, nakita mo ang mga files? Tanong niya. Oo, sapat na ito para mapawalang bisa ang prenup dahil sa fraud at coercion. Pwede ring makakuha ng restraining order dahil sa mga banta sa mga texts na iyon. Napakarami nito. Pero simula pa lang. Hindi ko muna gustong ipawalang bisa ang prenup. Sagot ko. Gusto kong gamitin itong leverage. At ayoko ng restraining order. Gusto kong makaramdam siya ng matinding kaligtasan. Bago mawala ito lahat. Ano ang plano sa Bautista Group? Nabubuo na ang ideya habang nagsasalita ako. Nakatuon siyang makuha ang merger na iyon. Iyon ang legacy niya. Gagawin niya ang lahat para pigilan ang anumang magbabanta roon. Kahit ang mag-negotiate, agad itong naintindihan ni Rachel. Kung gayon, gagamitin natin ang custody suit bilang panakot na nakikita. Hayaang isipin niya na iyon ang laban. Hayaang ubusin niya ang resources niya sa pag-atake sa statement ni Magda at paghahanap ng dumi tungkol sa iyo habang nangyayari iyon. Habang nangyayari iyon, pagpapatuloy ni Rachel, kakausapin natin ng lihim ang isang tao sa Bautista Group, isang anonymous tip. Isang stakeholder na may pruweba ng mga illegal operations sa loob ng Apex, at ng isang batang executive na bumubulong sa tenga ng CEO, at nagmamanipula sa due diligence. Bumuntong hininga ng malalim si Rachel.
Gusto mo bang lunurin ang merger? Gusto kong isipin niya na kaya akong lunurin ito. Gusto kong lumapit siyang handang mag-negotiate at ibigay sa akin ang lahat para mawala ang problema niya. Total custody. Isang totoong financial settlement. Ang buong kontrol ko sa aking kumpanya. Huminto ako. At kapag napirmahan na ang lahat, tatanggapin pa rin ng Bautista Group ang anonymous tip, tapos ni Rachel na may madilim na ngiti sa boses. At maiiwan siya sa isang sirang kumpanya. Walang asawa, walang anak, at may nagngangalit na kabit na alam ang lahat ng sikreto niya. Eksakto. Ang lamig niyan, Bianca. Tiningnan ko si Leon. Umaakyat baba ang dibdib niya, sa ilalim ng mahinang ilaw. Hindi, Rachel, bulong ko. Ang yelo ay simula pa lamang. Apoy ito. At nagsisimula pa lang akong mag-alab. Ang boardroom ng Bautista Capital ay isang templo ng tahimik na yaman. 40 floors sa itaas ng Ayala Avenue, ang mga pader ay napapalibutan ng rare honey-colored wood na tila humihigop ng tunog, pati na ng ambisyon. Ang mesa, isang-iisang itim na bato na pinakintab, ay nagre-reflect sa mga tensyonadong mukha ng 12 lalaki at 3 babae na may hawak sa kapalaran ng 250 bilyong pisong merger. Si Carlos ay nasa kabisera. Walang kapintasan, kampante, isang charcoal gray na Tom Ford suit. Sa kanan niya, bahagyang nasa likod, naiwan na ni Clarice ang papel bilang assistant. Ngayong araw, nakasuot siya ng cream na Alexander McQueen. Nakaba ng buhok, ang indispensable advisor ay ipinakilala bilang Miss Clarice, Special Advisor for the Bautista Integration. Tumango ng magalang ngunit may pagdududa ang mga executive ng Bautista Group. Iba ang kabit. Iba ang kabit sa loob ng boardroom. Nagsasalita si Carlos habang tinuturo ang isang projected liquidity model sa screen. Ipinapakita nito ang unprecedented na cash flow synergy, lumilikha ng financial capacity na magpapahintulot sa pinagsamang entidad na dominahin ang mid-market sa susunod na dekada. Ang double door sa dulo ay bumukas. Tahimik. Ang batang associate ng Bautista Group na in charge sa pinto ay nautal. Sorry. Hindi po pwedeng. Ngunit nasa loob na kami. Ako, si Bianca Alcantara, nakasuot ng flawless na steel gray pantsuit. Si Diego, isang hakbang sa kaliwa ko na may dalang leather portfolio. Si Rachel sa kanan ko na may classic navy blue suit. Ang ekspresyon ay parang isang taong magdidisect ng bangkay. Tumigil ang usapan. Lahat ng tingin ay bumaling sa amin. Umugong ang projector. Inilawan nito ang mukha ni Carlos. Ngayon ay putlang-putla. Ang kamay ni Clarice ay nanatiling nakabitin sa ere. Nakita ko ang mismong sandaling na-realize niya ito. Ang asawa, hindi wasak, hindi nagmamakaawa, nakatayo tulad ng isang taong nagmamay-ari ng horizon sa likod ng mga bintana. Bianca, sabi ni Carlos. Isang paghingang puno ng gulat at galit ang pinakawalan niya sabay tayo. Umiyak ang upuan. Anong ibig sabihin nito? Isang private meeting ito. Security. Isa sa mga direktor ng Bautista Group, si Carlos Enriquez, ang nagtaas ng kamay. Kilala siya sa kanyang zero tolerance sa drama. Mr. Alcantara, baka gusto mo ipaliwanag kung sino ang mga taong ito at kung bakit nila inabala ang isang sensitive na negosasyon. Nagsalita ako bago pa man nakasagot si Carlos. Mr. Carlos Enriquez, Bianca Alcantara. Nagkita tayo sa Philippine Tatler Ball, 2 taon na ang nakalipas. Nagkomento pa nga kayo tungkol sa artwork ni Chagall. Ang boses ko ay kalmado at eksakto. Hinahati ang tensyon, tulad ng scalpel, pagkilala, at pagkalito. Mrs. Alcantara, naaalala ko, hindi ito normal. Hindi nga, sagot ko, humakbang pasulong. Sumunod sa akin sina Diego at Rachel, sa isang perpektong choreography. At humihingi ako ng paumanhin sa abala, ngunit ang sasabihin ko ay hindi lamang patungkol sa aking asawa. Huminto ako, kundi patungkol din sa kalagayang pinansyal at reputasyon ng kumpanyang ka-merger ninyo. Bilang isang malaking shareholder, kahit nakahiwalay sa future ng Apex, naramdaman kong may karapatan kayong malaman. Shareholder. Tanong ng CFO ng Bautista Group. Si Ana de Maculangan. Ayon sa audit namin, si Mr. Alcantara ang may hawak sa 1.9% ng voting shares. Sa pamamagitan ng trust na binuo sa aming kasal, sumingit si Rachel na may matatag na boses. Isang trust kung saan ang mga terms nito ay naka-under review dahil sa posibleng fraud, coercion, at isang proven pattern mula kay Mr. Alcantara ng pag-una sa personal na gratification
at mapanlinlang na negosyo kaysa sa kanyang fiduciary duty. Ito ay mapanirang puri. Sigaw ni Carlos habang iniikutan ang mesa. Bianca, hindi ko alam kung ano ang tingin mong ginagawa mo, pero lalabas ka sa kwartong ito ngayon din o isusumpa ko. O ano Carlos? Humarap ako ng buo sa kanya. Naglaho ang kwarto. Siya na lang at ako, ang punot dulo ng lahat ng sakit, ng takot, ng pangungulila, sa kama ng ospital na iyon. Ilalabas mo ako tulad ng paglabas mo sa mga tawag ko nung nag-aagaw buhay ako. Tulad ng paglabas mo sa sarili mong anak sa buhay mo. Isang mahinang singhap ang narinig sa buong boardroom. Kumunot ang noo ni Carlos Enriquez. Anong pinagsasabi mo? Nahanap ni Clarice ang kanyang boses. Matinis, tensyonado. Isa itong pribadong issue ng mag-asawa. Hindi ito dapat pag-usapan dito. Kitang-kita naman na unstable siya. Baka may postpartum. Sino ka? Pinutol ko siya. Tinusok siya ng tingin ko. Napilitan siyang tumuwid ng upo. Clarice. Special advisor ni Mr. Alcantara. Oo. Ang bantay. Kumuha ako ng dokumento mula sa portfolio na hawak ni Diego. Itinaas ko ito. Ito ay record ng tawag na ginawa sa private line ni Carlos Alcantara noong Pebrero 10. Eksaktong 20:20 ng madaling araw. Ang tawag ay nanggaling kay Nurse Lorna mula sa maternity ward ng St. Luke's Medical Center. Nanganganib ang buhay ko, pati na rin ang aking anak na si Leon. Kailangan ng emergency C-section. Tiningnan ko siya sa mata. Ikaw ang sumagot sa tawag na iyon. Tama ba, Miss Clarice? Mula sa garing, namutla siyang parang abo. Hindi ko po matandaan. Nakakapagtaka. Ang nurse kasi, natatandaan niya, buo ang detalye. Nilabas ko ang affidavit ni Magda. Tandang-tanda niya na sinabi mo at quote, sina Mr. at Mrs. Alcantara ay nasa proseso ng divorce. Anumang komunikasyon patungkol sa kanyang ex-wife ay dapat idirekta sa mga abogado niya. Huwag niyo na siyang kontakin. Nakakaistorbo ito at may importante siyang closing bukas. Napakabigat ng katahimikan. Nakikita ko ang mga reaksyon ng mga miyembro ng board. Mula sa inis, naging horror at pandidiri. Hindi na ito corporate drama. Ito ay trahedya sa real time. Nagsisinungaling siya. Sigaw ni Clarice. Nawawala ang composure. Carlos, sabihin mo sa kanila na nagsisinungaling siya. Ngunit hindi makapagsalita si Carlos. Nakatingin lang siya sa akin tulad ng isang nakulong na hayop. Alam niyang hindi niya maitatanggi ang records. Susubukan na lamang niyang manipulahin ito. Ito ay isang hindi makatarungang invasion ng privacy at misrepresentation. Si Bianca ay unstable mula noong nagbuntis. Nag-react lang ang assistant ko sa protocol upang protektahan ako sa mga abala sa isang kritikal na sandali para sa kumpanyang ito. Protocols. Mahina akong inulit. Ibinaba ko ang affidavit. Nilabas ko ang isa pang dokumento, isang malaking kopya ng isa sa mga na-recover na emails. Inusog ko ito sa itim na mesa papunta sa direksyon ni Carlos Enriquez. Protocol rin ba na ang advisor mo ay tinitingnan ang confidential merger documents at pinapayuhan ka tungkol sa mga liability clauses? Tinuturo kung ano ang i-discover mo para magmukha kang savior? Kinuha ni Enriquez ang papel, binasa. Ang mukha niya, na seryoso na, ay tumigas. Tiningnan niya si Clarice, pagkatapos si Carlos. Ang email na ito mula kay Clarice ay tumutukoy sa Section 4.3 ng Merger Agreement. Isang dokumento na tanging ang top management lang ng Apex at Bautista Group ang may alam noong panahon na iyon. Paano nagkaroon ng access si Miss Clarice? Ibinuka ni Carlos ang kanyang bibig. Walang tunog na lumabas. Tumayo si Clarice. Peke iyan. Minamanipula niya ang mga emails. Mayroon kaming buong forensic report, dagdag ni Rachel, kasama ang metadata, server logs, at ang buong chain of communication na nagpapatunay ng pattern kung saan nakakatanggap, nare-review, at nagko-comment si Miss Clarice sa highly confidential na materyales ng Apex, bagay na higit pa sa kanyang access level. Huminto siya. Dahil dito, maraming seryosong katanungan tungkol sa internal controls ng Apex, sa inyong data security, at kung sino nga ba talaga ang gumagawa ng mga desisyon, ang CEO o ang advisor niya. Lumakas ang bulungan sa boardroom. Yumuko si Ana Di Maculangan para silipin ang dokumento. Ito ay malinaw na violation ng ating confidentiality agreement. Circus lang ito, sigaw ni Carlos habang hinahampas ang mesa.
Isang selosang asawa at isang walang kwentang empleyada. Wala itong kinalaman sa tunay na halaga ng merger. Sigurado ka? Hiniwa ng boses ko ang boardroom. Humakbang ako ng isa pa. Ipinatong ko ang mga kamay ko sa malamig na bato. Tiningnan ko ang lahat ng miyembro ng board. Tinataya ninyo ang bilyon-bilyong piso para sa judgment, leadership, character, sa taong magpapalakad ng investment kasama ninyo. Itinuro ko ng bahagya si Carlos. At ang ipinapakita ko sa inyo ay isang lalaking ang pagdedesisyon ay palpak. Papayagan niya ang empleyada na kinakasama niya na ma-access ang kanyang most sensitive assets. Isa pang paghinto. Isang lalaking ang pagkatao ay sobrang depektibo na pumapayag o mismo niyang ipinag-uutos na baliwalain ang life or death na emergency patungkol sa sarili niyang anak. Walang umimik. Katahimik ang ganap. Kung ganito siya humawak sa personal na katapatan, paano niyo ipagkakatiwala sa kanya ang pera ninyo? Kung kaya niyang ipagpalit ang impormasyon sa mga personal na relasyon, paano niyo ibibigay ang inyong mga sikreto? Maingat na inilapag ni Carlos Enriquez ang dokumento. Tiningnan niya si Carlos. Nawala ang lahat ng courtesy. Kailangan nating isuspend agad ang meeting na ito. Ang sitwasyong ito ay nangangailangan ng full review mula sa ating legal at compliance teams. Ang botohan sa merger ay pinagpapaliban, indefinitely. Ito na ang final blow. Isang pag-atake. Para bang nasuntok sa sikmura si Carlos, ang kanyang imperyo, ang kanyang legacy, gumuho dahil sa isang asawang minaliit niya, at isang kabit na pinalaki niya. Hindi niyo pwedeng gawin ito, bulong niya, pero wala nang lakas sa boses niya, kundi horror. Tapos na, Carlos, sabi ko sabay dampot ng mga papeles ko. Tiningnan ko si Clarice. Nanginginig siya. Ang kanyang makeup ay sirang-sira na dahil sa luha, galit, at takot. Ang future mo ay kakapasok lang sa pintuang iyan. At may mas magandang memorya ito at kumakagat ng mas malakas kaysa inaakala mo. Tinalikuran ko sila para lumabas. Paglapit namin sa pintuan, pinigilan ako ng basag niyang boses. Bianca, pakiusap. Anak ko rin siya. Tumigil ako. Lumingon ako. Ang eksena ay isang dibuho ng pagkasira. Ang nasirang deal. Mga nagngangalit na investors, ang basag na kabit, at ang hari na bumagsak. Tiningnan ko siya sa mata, at sa unang pagkakataon, ipinakita ko ang buo kong pandidiri. Sana naisip mo iyan, bago ka pumasok sa shower. Isang bulong ang boses ko, pero pumuno sa buong kwarto. Maghanda ka sa digmaan, Carlos, para kay Leon, at para sa lahat ng mga taon na pinaramdam mong maliit ako, at lumabas kaming tatlo. Sumara ang pinto at ikinulong ang kaguluhang dinala namin. Tahimik ang pagbaba sa elevator. Nang bumukas ang mga pinto sa lobby, huminga ng malalim si Diego. Nanginginig pa siya. Diyos ko po, boss. Bahagyang ngumiti si Rachel. Isang matalim na kurba. Phase 1. Completed. Na-destabilize siya, napahiya in public, at nasa ICU ang golden goose niya. Bago matapos ang araw, tatawag siya na may dalang settlement offer. Tumango ako. Nagsisimula ng humupa ang adrenaline ko. Naiwan ang pagod. Pero may bagong nagigising sa ilalim nito. Hindi pa ito kaligayahan. Isang natulog na enerhiya na nabawi, ang tahimik na kapangyarihan, at katiyakang ang digmaang idineklara ko ay kakaumpisa pa lang sa unang mapagpasyang laban nito. Ang katahimikan sa penthouse office ng Apex Capital ay napakabigat, sumasakal. Nakatayo si Carlos nakatalikod sa kwarto. Kaharap ang floor-to-ceiling windows. Nakatingin sa lungsod, na para bang kinukutya siya. Ang nangyari sa Bautista Group ay hindi isang simpleng pagkakamali. Isa itong pagdurugo. Ang board ay nagpatawag ng emergency meeting na inabot ng 3 oras. Lumipad ang mga salitang fiduciary duty, reputational risk, at independent oversight. Hindi nila hiningi ang kanyang pagbibitiw. Pero ang Special Governance Committee, na binuo nila, ay isang autopsy na hinihintay na lang. Bumukas ang pinto ng opisina. Hindi niya kailangang lumingon para malaman. Ang tunog ng mga heels, ang pabango na ngayon ay nakakasuka amoy ng pagkabigo. Carlos, we have to talk. Tensyonado ang boses ni Clarice. Wala na ang perfect mask niya. Lumabas ka, sabi niya nang hindi lumilingon. Makinig ka. Isa itong coordinated attack. Si Bianca, at yung lawyer na yon, at ang pesting Chua, mula sa agency niya, lumingon siya, nang pabigla. Diego Chua ang pangalan niya.
At marami siyang nakalimutan tungkol sa pagnenegosyo kaysa sa matututunan mo buong buhay mo. Ano bang naisip mo? Nagsusulat sa emails, at nagko-comment pa sa documents ng Bautista Group. Sinusubukan kitang tulungan. Desperadang depensa niya. Nakakita ako ng oportunidad. Gusto kong ipakita ang halaga ko. Ang halaga mo? Isang tuyo at walang buhay na tawa. Ang halaga mo ay kakawala lang ng 200 bilyong piso na halaga sa mga shareholder. At nailagay ako sa microscope ng SEC. Hinihingi nila ang lahat ng internal communications. Clarice, lahat. Gusto rin nilang makita ang access logs mo, employment record mo, lahat. Namutla si Clarice. Hindi nila pwedeng gawin iyan. May mga karapatan ako. May kontrata ako. May confidentiality agreement ka na pinunit mo dahil sa mga emails mo. Paano kung malaman nila ang tungkol sa mga trips, mga expenses bilang client development? Iniwan niya itong nakabitin sa hangin. Naintindihan ni Clarice. Takot ang pumalit sa kayabangan. Inauthorize mo iyan. Sabi mo okay lang. Sabi mo worth it iyon. Marami akong sinabi. Sagot niya. Muling tumingin sa syudad. Noong naging madali ito, nung parang laro lang. Hindi ito laro para sa akin. Sigaw ni Clarissa. Hindi na ngayon. Gusto ng board na paalisin ka ngayon. May exit agreement na mula sa HR. Malaki iyan. Pirmahan mo at tahimik kang maglaho. Maglaho? Naputol ang boses niya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, para sa atin, ibinigay ko lahat. Ipinakita ko sa'yo kung ano ang pwede. At ngayon, itatapon mo ako sa mga lobo. Dahil binigyan ka ng isang hampas ng perpekto mong asawa? Walang tayo, Clarice. Unggol niya nang nawawala na sa kontrol. Sex lang iyon na nagpapanggap kang isang strategist. At ngayon, heto ka. May malaking uka sa merger na plano ko. Pirmahan mo na. May kasama itong 12 months consulting fees na wala kang gagawin. Of course, a total release of liability. Higit pa ito sa nararapat sa'yo. Tiningnan siya ni Clarice. Nakakatakot ang galit sa mga mata niya. Isa kang duwag. Isang patetikong lalaking takot sa sarili niyang asawa. Sa tingin mo, mawawala ang lahat ng ito pag pinaalis mo ako? Nagsisimula pa lang siya. At alam ko, kung saan mo inilibing ang lahat ng baho mo, Carlos. Lahat. Humakbang siya palapit sa kanya. Malamig at mapanganib. Threat ba iyan? Fact. Dura ni Clarice. Gawing mong biro ang reputasyon ko at pera. Isasama kita sa pagbagsak. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng board mo tungkol sa Maron Holdings. Tingnan natin kung ano ang iisipin ng mga autoridad sa listahan mo. Isang matinding panginginig ang naramdaman niya sa likod. Paano niya nalaman iyon? Wala siyang isinulat tungkol dito. Nakikinig pala ito habang nasa Punta Fuego siya. Tumunog ang intercom. Si Mark, nanginginig ang boses. Mr. Alcantara, may delivery para kay Miss Clarice. Personal at urgent. Papasukin ko po ba? Gawin mo, sabi ni Carlos. Hindi inaalis ang tingin kay Clarice. Pumasok si Mark. Nilapag ang isang makapal na sobre sa lamesa, at mabilis na umalis. Mula sa isang headhunter firm. Wentworth Crowe. Kumunot ang noo ni Clarice. Binuksan niya ang sobre. Nagbago ang reaksyon. Mula sa inis patungo sa panibagong pag-asa. Ano iyan? Tanong ni Carlos. Wala kang paki. Sagot niya habang bumabalik ang kanyang dating kumpiyansa. Ibinulsa niya ang sulat. Pababasa ko ang offer sa lawyer ko. Huwag mo akong tawagan. Lumabas siya. Naiwan ang amoy ng pabango niya at ang asik ng panibagong pagtataksil. Sa kabilang banda ng syudad, sa mga minimalistang opisina ng Valkyrie Capital ang pinaka-agresibong kompetensya ng Apex, nakakasana ang patibong. Hindi ko pa nakikilala si Alistair Velez, ang founder, ngunit alam ko ang reputasyon niya. Isang predator na nakasuot ng mamahaling suit na laging handang bumiktima. Ang pag-contact sa kanya nang hindi nagpapakilala, ay madali lang. Isang mensaheng idinaan sa 2 encrypted servers na nagsasabing mayroong isang disgruntled executive sa loob ng Apex na may access sa mga secret client list at hidden risks. Ang pain ay inihatid ng isang middleman na si Paul, isang lumang contact ni Diego. Kumagat siya, sabi ni Diego, habang nakasandal sa pinto ng bago kong home office. Lumipat na ako mula sa hotel. Nakatira na ako ngayon sa West Village penthouse. Sa isang secure na lugar sa Forbes Park. Si Leon, at ang yaya niya ay nasa sala.
naiilawan ng araw. Tumanggap si Velez. Pagpapatuloy ni Diego. Ang meeting ay bukas ng 3:00 sa private dining room ng Manila Polo Club. Gusto niya ng pruweba, mga listahan ng kliyente, projections. Dadalhin niya ito. Sabi ko na hindi iniiwas ang tingin sa screen. Ang mga bagong konsepto para sa Zobel Beverages ay nasa harapan ko. Muling lumalago ang verb. Desperada siya, galit, at mayabang na sapat para isipin niyang kaya niyang lumaban sa level ni Velez. Nakikita niya ito bilang pagbalik sa laro. Ang kwarto ay nakasetup na, pagkumpirma ni Diego. Audio at video. Nandoon si Paul. Iga-guide niya ito para ipaamin kung ano ang eksaktong ibinibigay niya. Tumango ako. Kapag naiabot niya ang dokumento o ang device, isang krimen na iyon. May ebidensya na tayo. Nagtaas ako ng tingin. Pagkatapos ng meeting, 2 package ang ipapadala. Isa kay Carlos, galing sa pekeng empleyado ng Valkyrie, na may lamang video ni Clarice habang pinapamigay ang mga impormasyon, at isa sa NBI at SEC. Anonymous. Kasama doon ang video, ang record ng Marin Holdings, at ang mga emails, dugtong ni Diego, bahagyang napapito. Hindi mo lang siya binitawan, tinulak mo siya sa bangin, tapos tumawag ka pa sa pulis. Ginawa niya ang desisyon niya. The moment na sinabi niya sa nurse, na wala na akong kinalaman kay Carlos, sagot ko na walang emosyon. Ngayon, harapin niya ang kahihinatnan. Lahat. Ang Oak Room ng Manila Polo Club ay nababalutan ng maitim na kahoy at amoy ng kapangyarihan. Nakaupo si Clarice sa harap ni Alistair Velez. Ang mga mata ng lalaki ay mata ng isang buwitre, na may ngiting hindi umaabot sa mata. Si Paul, ang middleman, ay nag-abot ng tubig ng walang bahid ng kahina-hinala. Nakakalungkot ang sitwasyon niyo sa Apex, Miss Clarice, sabi ni Velez. Ngunit ang kaguluhan ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga taong marunong gumalaw. Lumulubog na ang Apex, sagot ni Clarice na pumwesto ng maayos. Nawalan na ng kontrol si Carlos. Ang board ay binubuo ng mga matatandang takot. Ang tunay na intelligence, ang tunay na connections ay nandito sa mga talentong hindi niya alam panatilihin. At ikaw ang talentong iyon? Alam ko. Hawak ko ang buong galaw ni Carlos sa loob ng 2 taon. Alam ko ang bawat plano ng Apex for the next quarter. Alam ko kung sinong mga kliyente ang hindi natutuwa sa Bautista merger. Ibinaba niya ang kamay niya sa folder. Nasa akin ang Q3 projections. Nasa akin ang analysis ng Pendragon Fund. At nasa akin ang listahan ng mga investors mula Asia Pacific na 6 na buwan na niyang kinukumbinsi. Interesante. Pero kailangan ko muna ng pruweba, bago natin pag-usapan ang compensation, sabi ni Velez. Binuksan ni Clarice ang folder, at naglabas ng dokumento. May letterhead ng Apex at red confidential stamps. Ito ang projections ng Pendragon Fund kasama ng analysis ko. May 300 basis points overestimation dito. Alam ni Carlos iyan, pero tinuloy pa rin. Nagpanggap na nagsusuri si Paul. Binabaling ng bahagya para makita ang logo mula sa kanyang hidden camera pen. Masyado itong detailed, Clarice. Confidential information ito, sigurado ka ba dito? Nawala ang loyalty ko sa Apex. Sagot niya na tila pinraktis. Ang abilidad ko ay akin, at dinadala ko ito, kung saan ako mas pinahahalagahan. Kumuha si Velez ng papel, at ang client list? Naglabas si Clarice ng USB, at ipinatong sa lamesa. Encrypted ito. Ang password ay Phoenix Rising. Inilahad ni Velez ang kamay. Pagkatapos ng isang pag-aalinlangan, inusog niya ito palapit. Magaling, sabi ni Paul at tumango. Iko-contact ka namin, para sa next steps. Nakipagkamay sila, at lumabas si Clarice ng taas noo, naniniwalang iniligtas niya ang future niya. Inipon ni Paul ang mga documents. Sinarado na ang patibong. 2 oras ang nakalipas, nakatanggap si Carlos sa kanyang private email ng isang mensahe mula sa unknown sender. Subject: A gift from a friend. Walang text. Video file lang. Nang buksan niya, nakita niya ang video ni Clarice sa Manila Polo Club kasama ni Velez. May subtitles. Nang matapos ito, nanatili siyang nakatayo ng 1 minuto. Isang malakas at nakakawasak na sigaw ang bumasag sa opisina. Lahat ng monitors, keyboards, at mga plake sa desk niya ay nagbagsakan. Mark! Sigaw niya. Bumukas ang pinto. Sir, kausapin mo ang Department of Justice ngayon din, at kunin ang pinaka-agresibong abogado. Magfa-file ako ng charges para sa corporate espionage at breach of fiduciary duty. Gusto kong makita sa kulungan si Clarice
bago matapos ang linggong ito. Sa kabilang banda, ipinadala rin ng system namin ang video, emails, at Maron Holdings log sa NBI at SEC. Message, asterisk. To whom it may concern. Evidence of securities fraud. Maron Holdings. False investor information. Pendragon Fund. An illegal transmission of confidential data by Clarice. Asterisk. The die was cast. Nagumpisa nang bumagsak ang imperyo, at ang kabit ay sumalo ng angkla habang siya ay nalulunod. Sa opisina ko, kasama si Leon, sa kabilang kwarto, ngumiti ako. Ang opisina ng law firm na Sai, Lazaro ay tahimik, at matinding pormalidad. Ang balwarte ni Carlos, at ang templo ng lumang yaman. Pumasok kami ni Rachel. Umupo na si Carlos doon kasama ang kanyang abogadong si Attorney Martin C. Si Carlos ay iba na. Wala ang perfect posture, maluwang ang suit, gumuho na sa paningin. Bianca, Rachel, sabi ni Attorney C. Itigil na natin ang paggawa ng palabas. Handa nang mag-negotiate ang aking kliyente. Umupo ng kalmado si Rachel. Teatro ba ang tawag mo rito, Martin? Naka-impeach na ang dating kabit niya. Inimbestigahan na sila ng SEC dahil sa Pendragon Fund at idedemanda rin sila ng Bautista Group. Nandito lang kami para kolektahin ang natira. Simula sa divorce. Sumandal pa una si Carlos. Asan si Bianca? Asan ang anak ko? May karapatan akong makita siya. Sinalubong ko ang tingin niya. Karapatang nakabase sa anong precedent. Ang legal na winasak mo, nung binaliwala mo ang life and death na emergency ko. O yung moral na nawala sa'yo nung tinabi mo ang kabit mo sa kama natin habang buntis ako sa anak natin. Malamig ang boses ko. Hindi kami nandito para pag-usapan ng visiting rights. Narito kami para isara at tapusin ang isang lipunan na pumalpak. Sa tingin mo, panalo ka na. Galit niyang sagot. Dahil ginawa mong biro ang kumpanya ko. At ginamit mo yung walang kwentang si Clarice? Isa ka lang nagmamaktol na babaeng may magaling na abogado. At ikaw ay lalaking mawawalan ng kalahati ng kung anong meron ka. Sagot ni Rachel habang nilapag ang mga dokumento. Binasa ito ni Carlos. Ito ba ay biro? Hinihingi niyo ang Punta Fuego, ang BGC penthouse. Kalahati ng value ng Apex. Total custody. Hindi ito settlement, ito ay surrender. Hindi, simula pa lang ito. Sabi ni Rachel. May ebidensya tayo ng infidelidad at maling desisyon kaya bumagsak ang halaga ng shares. Kinuha ni Carlos ang mga dokumento at nilamukos ito. Kalahati? Kalahati ng pinaghirapan ko? Ibinuo mo yan sa basehan na pinanatili ko. Diretsyong sagot ko sa kaniya sa unang pagkakataon. Ako ang humawak sa mundo habang pinapayaman mo ang sarili mo at nanloko ka. At ngayon nalaman ng SEC ang ginawa mo. Pinatugtog ni Rachel ang tape record ni Clarice sa lamesa. The Pendragon Fund numbers look weak. Inflated at least 15%. Tumigil ang tape. Ibibigay namin ang notes at recordings ng Maron Holdings kasama ang mga link kila Jackson Velasco at Senator Sison sa NBI. Banta ni Rachel. Mamili ka. Lalaban ka o pipirmahan mo ito. Kung hindi ka pipirma, babagsak ka sa kulungan. Tahimik si Carlos. Tumingin sa akin. Nakita ko siya bilang arugante at nawawala. Panalo ka, sabi niya. Sayo na lahat. Ang mga bahay, ang pera, ang anak ko. Proprotektahan siya, sabi ko na nakatayo, at malalaman niya ang totoo. Kailan ka naging ganito, Bianca? Mahinang tanong niya, habang iniiwan niya sa gintong kwartong iyon. Lumingon ako ng dahan-dahan. Noong sinabi ng secretary mo sa ospital na hindi mo ako problema. Ang mga babae, nasisira o nagiging patalim. Goodbye, Carlos. Pagkatapos ng 3 linggo, transferred na ang assets, finalized ang divorce. Na-indict na si Clarice. Sumailalim din ang Apex sa bankruptcy. Nagbukas ako ng champagne kasama si Diego, sa bago naming office sa Verb. Ang Leon Thomas Foundation ay nagtulong, para sa legal aid, na in charge si Rachel. Ang Verb Marketing ay lumaki at umakyat na ang value, sa 200 million. In Forbes Asia, The Queen of Comeback ang pangalan ko sa cover page. Tungkol paano gumawa si Bianca Alcantara ng imperyo, galing sa ashes ng iskandalo para mag-empower sa mga babae. Dumating ang gabi. Inauguration gala, para sa foundation sa Ayala Museum. Suot ko ang pulang dress na matalim, sumisimbolo ng tagumpay, at hindi na pangungulila. Habang nagbibigay ng maikling speech ko, nakita ko si Carlos, manipis, nakasuot ng lumang damit. Lumapit siya habang nasa terrace ako.
Ito ba ang gusto mo? Sabi niya ng may lungkot. Hindi, kapartner ang gusto ko. Pero ito lang din ang makukuha mo kung tatayo kang mag-isa. Sabi ko sa kaniya, mawawala na ang Apex at wala na ang apartment. Makikita ko ba si Leon? Malungkot at mukhang awa na siya. Hindi. Sabi ko na kalmado. Wala nang babalikan pa. At tinalikuran ko na siya papunta sa liwanag. At sumunod si Rachel at Leon. 18 buwan ang nakalipas. Naglalaro si Leon sa Ayala Triangle. Natapos na ni Rachel ang kaso. At sinabing settled at ban habang buhay si Carlos sa mga public companies. At si Clarice ay naging sales agent na lang. At nag-change name sa ibang kumpanya na rin sa probinsya. Ako ay nandito nakasama sa aking mundo si Leon. Sa likod ng sakit at betrayal, nahanap ko ang kapayapaan sa bagong pamumuhay, kung saan natuto akong labanan ang tahimik na takot ko noon. Ang tahimik kong boses ang naging tagumpay at pangalagaan ng akin, at ang sariling anak ko, tanging para sa akin. Walang hanggang katapangan, walang pagbabalik, walang kaba.